Chinge, nakabook na ako ng kwarto. Gusto mo bang pumunta na tayo doon ng magkasama? Daw Xiaobao. Tignan mo nga ang sarili mo. Wala kang silbi sa kahit anong gawin mo. Ang galing mo lang lumamon. Nawalan ka pa ng trabaho noong nakaraang 2 araw. Pasensya na, Xiao Yu. Hindi ko rin alam kung bakit. Bigla na lang akong sinisante ni Manager Leo. Ikaw talaga. Hayaan mo na, kalimutan mo na. Naiirita ako sa tuwing nakikita kita. Hello, Manager Leo. Sige po. Hindi na ako uuwi para maghapunan mamaya. Kumain ka na lang mag-isa ng kahit ano. Hi. Bakit kaya ako sinisante? Parang lalong nagiging malapit siya kay Manager Leo. Ma. May nabangga ako. Ganito na lang ba ako mamamatay, na parang isang talunan? Bakit parang lalong nagliliwanag itong pulse Ares? Ay, gising na pala siya. Ano ang nararamdaman mo? Hindi ito guni-guni. Nagkaroon ba talaga ako ng kapangyarihang makakita sa loob ng mga bagay? Salamat at gising ka na rin. Salamat sa Diyos. Mukhang ayos ka na. Teka. Sino po kayo? Ako ang driver na nakabangga sa inyo. Ako si Wang Yanen. Iyong pulse Ares na Jade. Iyon ang nagligtas sa buhay ko. Binigyan din ako nito ng espesyal na kakayahan. Pumunta ba rito ang girlfriend ko? Si Zhang Xiaoyu. Pagkatapos ng aksidente, tinawagan ko agad ang emergency contact na iniwan mo. Ang girlfriend mo nga. Pero, hindi siya pumunta rito. Sabi lang niya sa telepono ay alam na niya. Tapos wala na kaming balita sa kanya. Xiaobao. 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 Xiaobao ko. Araw-araw kitang binibisita. Sa wakas, nagising ka na rin. Alam mo ba kung gaano kahirap ang pinagdaanan ko nitong mga nakaraang araw? Hindi ako makakain. Hindi rin ako makatulog. Hinihintay lang kitang magising. Ilang araw na ba? Oo nga. 7 araw kang walang malay. Palagi mo akong hinihintay. Pero sabi ni Wang Yanen, kanina lang, malinaw na sinabi niyang hindi ka pumunta rito. Panginoon ko, salamat at nakabalik ka pa mula sa bingit ng kamatayan. Kung hindi, ang anak ko ay habang buhay na. Magiging isang mamamatay tao. Dahil maayos ka na, pag-usapan na natin ang tungkol sa areglo at danyos. Mr. Daw, ito ay tanda ng aking pasasalamat. May 100,000 sa loob niyan. Ang iyong mga bayarin sa ospital, ay nabayaran na naming lahat. Kung sakaling kailanganin mo pa ng follow-up check-up, 100,000. Ate. Hindi yata sapat ang katapatan nyo. Napakalaki ng pinagdaan ng hirap ng aming si Xiaobao. Muntik na siyang mamatay. Bayad sa nawalang kita, pambili ng sustansya, pati na ang danyo sa mental na paghihirap, at saka 500,000. Kulang ng kahit isang kasing, hindi pwede. Ha? Anong bayad sa nawalang kita? Hindi ba't kapasisanti ko lang? Ginoong daw, ito ay tanda ng aking pasasalamat. May 100,000 sa loob niyan. Ang iyong mga bayarin sa ospital, ay nabayaran na naming lahat. Kung sakaling kailanganin mo pa ng follow-up check-up, 100,000. Ate. Hindi yata sapat ang katapatan nyo. Napakalaki ng pinagdaan ng hirap ng aming si Xiaobao. Muntik na siyang mamatay. Bayad sa nawalang kita, pambili ng sustansya, pati na ang danyo sa mental na paghihirap, at saka 500,000. Kulang ng kahit isang kasing, hindi pwede. Ha? Anong bayad sa nawalang kita? Hindi ba't kapasisanti ko lang? Ano iyon? Iyon ang countdown ng buhay niya. Hanggal, bakit ka nakatulala riyan? Hindi mauubusan ng pera ang pamilyang ito. Sige, kung gayon, 500,000. Sandali lang. Kapag napirmahan na natin ang kontratang ito, tapos na ang usapan. Dahil mabilis silang magbayad, paalalahanan ko na rin sila. Ano, binibining Wang. Huwag na huwag kang lalabas bukas ng umaga. Dapat kang manatili sa loob ng bahay. Bakit naman? May mga lalakarin pa ako bukas. Basta, magtiwala ka sa akin. Maaaring mapanganib kapag lumabas ka. Halimbawa, aksidente sa sasakyan o kung ano paman. Ginoong daw, babayaran namin ang dapat bayaran. Pero pakiusap, huwag kang magsalita ng mga malas na bagay. Ginoong daw, kagigising mo lang. Medyo hilo ka pa ba? Huwag ka nang magsalita ng kung ano-ano. Sige na nga, bahala na kayo. Kumain ka pa ng marami.
Palakasin mo ang katawan mo. Ngayong may 500,000 na tayo. Pumunta tayo sa real estate para sa presyong pangloob. Sapat na iyan para sa down payment. Si Zhang Xiaoyu kaya. Pumunta ba talaga siya sa ospital para hintayin ako? Gusto mo bang magtanong ng malinaw? Sabi ko na nga ba, may laman ang batong iyon. Nakita nyo ba? High ice grade. Tumaas ang halaga. Tumaas nga ang presyo. Tingnan mo ang kintab nito. At ang kulay na ito. Nagkakahalaga ito ng hindi bababa sa 300,000. Matalas talaga ang mata ni Matandang Lee. Masyadong malaki talaga ang kita sa industriya ng sugal sa bato. Ito ay purong malaking tubo. Sugal sa bato. Tingnan ang jade sa loob ng bato. X-ray vision. Ang mga mata ko. Nakaligtas sa malaking sakuna. Tiyak na may darating na swerte. Mayroon akong pera mula sa kompensasyon. 500,000 para sa panimulang puhunan. Dumating na ang pagkakataon kong yumaman. Xiao Bao. Anong ginagawa natin dito? Hindi ito lugar para sa atin. Xiao Yu. Huwag kang mag-alala. Magandang araw. Magandang araw sa inyong dalawa. Ano ang gusto ninyong tingnan? Dito, nagbebenta kami base sa kilo. At mayroon ding bawat piraso. Ang lakas ng loob mong baliwalain ako. Huwag ka nang tumingin ng masyado. Dito sa area ng mga hilaw na bato, kahit isang piraso lang ang masira mo. Sapat na iyon para mabaon sa utang ang buong pamilya mo habang buhay. Basura lang ang lahat ng bato rito. Dalhin mo ako sa area ng mga high-end na bato. Mukhang tanga pala ang isang ito. Sige, bibigyan kita ng pagkakataong maubos ang lahat ng ari-arian mo. Xiao Bao, nababaliw ka na ba? Kahit anong piraso rito, nagkakahalaga na agad ng mahigit 100 hanggang 200,000. Xiao Yu, magtiwala ka sa akin. Maniniwala ako sa iyo. Asa ka pa. Iyan ang perang ibinayad sa akin bilang kompensasyon. Itago mo na iyan agad. Umuwi na tayo at magplano ng maigi. Kompensasyon iyan sa akin nung nasugatan ako. Gagastusin ko ito kung paano ko gusto. Ang lakas ng loob mong sumagot sa akin. Maghiwalay na tayo. Ayos lang. Kapag nanalo na ako ng pera sa sugal, tiyak na maiintindihan din ako ni Xiao Yu. Dalhin mo ako roon. Kaibigan, narinig ko ang lahat. Kung gusto mong maghanap ng mga high-grade na bato, sumama ka sa akin. Pero boss, wala namang alam ang taong ito. Sayang lang ang oras kung dadalhin natin siya roon. Isipin mo na lang na naglalaro tayo. Ang mambudal ng tao hanggang sa mawalan ng lahat. Hindi ko naman ito unang beses na gagawin, di ba? Tara na. Sige, lakad na. Ito ang pinakatatagong koleksyon ng aming tindahan. Mula sa minahan ng muna. Mas mataas ang tsansa na makakuha rito ng dekalidad na jade. Pero syempre, maganda rin ang presyo. 20,000 bawat kilo. Bibigyan kita ng discount, 16,000. Saan galing ang bag itong ito? Mukhang desperado na siya at nawawala na sa sarili. Sinusubukan niyang itaya ang lahat para bumangon. Kakaselpan lang niya kanina para mag-search. Kung anong klaseng jade ang pinakamahal. Siguradong nababaliw na siya. Isa lang pala siyang uto-uto. Talagang siya na ang pinakamalaking uto-uto sa mundo. Sige, tumawa lang kayo. Siguraduhin niyo lang na hindi kayo iiyak mamaya. Nahanap ko na. Ito na yun. Ang kulay na ito. Ito mismo yung nakita ko sa search kanina. Ang pinakamahal na uri. Excuse me. Patanjin nga ng isang ito. 400,000, 9,000 at 600. Hindi mura ang isang ito. Sigurado ka na ba sa batong ito? Ayaw mo na bang tumingin ng iba? 400,000 agad ang ilalabas niya. Ang galing niya talagang magwaldas ng pera. SHH. Hinaan niyo ang boses niyo. Paano kung magsisi siya? Paano natin siya pagtatawanan mamaya? Ito na yun. I swipe mo na ang card. Ayos ka, bro. May loob ka. Sige. Papuntahin mo rito si Lauli kasama ang cutting machine. Kailangang ayusin natin ang transaksyong ito ngayon. Anong aayusin? Sa tingin ko, hahayaan lang natin siyang mapahiya sa harap ng lahat ng tao. Boss, paano ang hiwa? Guhit ka ng linya. Master, dito sa linyang ito. Hiwain mo muna ng isang beses. Sandali. Iba ang tunog na yun ah. Glass type. Imperial Jade. Ito. Paano itong naging posible? Bro. Huwag mo nang ituloy ang paghiwa. Sa isang hiwa pa lang, kita nang tumaas ang halaga. Magbabayad ako ng 5 milyon. Ibenta mo na sa akin. 5 milyon lang, gusto mo nang makuha. Huwag kang managinip. Magbabayad ako ng 10 milyon. Bro. Makinig ka sa payo ko. Tumigil ka na habang maaga pa. Ibulsa mo na ang panalo para sigurado. Hindi pa buong nahihiwa ang batong ito. Masyadong malaki ang panganib. Mas mabuting ibenta mo na habang mainit pa ang lahat. Bitawan mo na agad.
Gusto niyo akong patigilin? Nananaginip ba kayo? Master, doon sa bahaging may kulay berde, hiwain mo ng manipis lang. Talaga bang hihiwin mo pa? Saan ba siya kumukuha ng lakas ng loob? Hindi ba niya alam na sa isang hiwa na ito, maaaring mawalan na ng silbi ang batong ito? Master, ituloy ang pagcut. Seryoso ba kayo, boss? Master, ituloy ang pagcut. Bro, nababaliw ka na ba? Ito na ang pinakamagandang oras para ibenta yan. Tama. Kapag itinuloy mo ang pagcut niyan, paano kung masira lang ang bato? 30 milyon. Hindi, 50 milyon. Bro, ibigay mo na sa akin. 100 milyon. Magbabayad ako ng 100 milyon. Tanggapin mo na habang maganda pa ang alok. 100 milyon na yan. Oh, hindi pa ito ang dulo. May mas malaking sorpresa pa sa huli. Master, pakiusap, pakikiskis ng maigi ang balat nito. Perpekto, walang bahid. Isang purong glass type Imperial Jade. Ito. Paano itong nangyari? Nakakabaliw. Ang laking ito. Ang kalidad na ito. Isa itong kayamanang walang katumbas na halaga. Ang ganitong klase ng hilaw na jade. Kapag ginawang alahas o siling, kaya nitong tumaas ang halaga ng 5 beses. Kung ako ang nasa posisyon niya, siguradong itatago ko yan para sa sarili ko. Una, wala akong koneksyon sa merkado. Pangalawa, wala akong kakilalang malalaking tao. Ang paghawak nito ay parang paghawak ng mainit na uling. Mas mabuting asikasuhin na ito ngayon. Makakakuha pa ako ng pabor mula sa mga bigating ito. Mga Ginoo, pakiusap, ituloy niyo ang bidding. Handa akong ibenta ito rito. Ano? 150 milyon. Bro, cash ito. Ililipat ko agad ang pera. 200 milyon. Magbabayad ako ng 200 milyon. 220 milyon. Ibigay mo na sa akin. Maging magkaibigan tayo. Ako. Bakit ko ba ginanito ang isang bilyonaryo? Tay, may malaking balita. Dito sa shop natin, may nakakuha ng top-tier glass type Imperial Jade. Punong-puno ang kulay, at hindi biro ang laki nito. Sina Uncle Zhao ay nagkakandara pa na sa pag-agaw nito. Kailangan ko ng pera. Kailangan ko ng maraming pera. Dapat nating makuha ito. Mga Ginoo, mga boss, pagbigyan niyo na ako, si Wan Xiao. Bro daw, mukhang itinadhana ang pagkikita natin. Ako si Liu Wan, patas akong makitungo, hindi kita lalamangan. Para sa batong ito ang presyo ko, 500 milyon. Cash transfer na ito. Papapasok agad sa account mo. Mula ngayon, sa shop namin, lahat ng bibilhin mo, may permanenteng bawas na 20%. 500 milyon. Sulit talaga ang batong ito sa presyong iyan. Baka higit pa nga ang halaga nito. Pero ang Weiquige ay pagmamayari ng pamilya ni Boss Leo. Hindi naman magandang bastyusan natin. Ang mukha ni Boss Leo, di ba? Sige na nga, Xiao Leo. Ngayon, aatras na ako sa bidding na ito. Pero sa susunod, bigyan mo naman ako ng magandang deal, ha? Uncle Zhao, sa susunod na pagpunta nyo, bibigyan ko rin kayo agad ng 20% discount. Sige. Bro daw, sasabihin ko na sa iyo ng tapat. Para sa batong ito, binigyan ako ni tatay ng malaking halaga. Kung papayag ka rito, at bawasan ng kaunti para makatipid ako. Mula ngayon, sa buong Jiangcheng, ituturing ka na ni Wan Xiao na tunay na kapatid. Ano sa tingin mo? Sige. Para sa respeto kay Wan Xiao, papayag ako. Ayos. 500 milyon. Nakuha na natin. Bro. Tara. Ipapasyal kita sa labas. Mag-celebrate tayo ng gusto. Wan Xiao. Kailangan ko na munang umuwi. Masyado ng gabi para umuwi. Hindi maganda iyon. Bakit? Takot ka bang magalit ang girlfriend mo? Sige, naiintindihan ko. Tara. Ako na mismo ang maghahatid sa iyo. Pero bro, sa totoo lang, mayaman ka na ngayon. Bakit hindi mo pa palitan ang babaeng iyon habang maaga pa? Di ba kanina lang ay inaaway ka niya? Girlfriend ko siya. Maiintindihan din niya ako. Tingin ko hindi. Anong ibig mong sabihin? Ang tinutukoy ko ay ito. Anong klaseng sitwasyon ito? Bro daw, di ba? Hi. Hindi rin ako takot. Sasabihin ko na sa iyo, si Feifei ay babaeng kursunada ko talaga. Pero, dahil sa napakalaking tulong mo sa akin ngayon, sobra-sobra talaga. Kaya naman, kahit masakit, isusuko ko na siya para sa iyo. Eksakto, para makabawi ka rin sa inis mo. Sino ba namang mag-aakala na dati, ganoon ka na lang niya hamakin? Tama ang sinabi ni Wan Xiao. Pasensya na, nabulag lang si Feifei. Hihingi ako ng paumanhin sa inyo. Tama ang sinabi mo.
Pero bro, huwag kang mag-alala. Dagdagan ko na lang ang sahod niya, para hindi siya magkakalat ng kung ano-ano sa labas. Oo nga naman. One Xiao. Huwag na lang siguro. May girlfriend na kasi ako. Hindi, bro. Sa totoo lang, hindi ko talaga makita kung anong maganda sa babaeng yun. Pero dahil nakiusap ka, wala na akong magagawa. Kaibigan, pinamangha mo ako ngayong araw, at pinagaan mo rin ang loob ko. Balitaan tayo sa susunod. Kapag may kailangan ka, magsabi ka lang agad. Sige, salamat, Wan Xiao. Pasensya na sa abala ngayong araw. Walang anuman. Alis na ako. Xiao Yu, may sasabihin ako sa iyo. May nangyaring napakalaking bagay ngayong araw. Xiao Yu. Wala si Xiao Yu sa bahay. Nasa kumpanya pa siya, nag-o-overtime. Ate Wang, Xiao Bao, bakit ka napadalaw? Ate Wang, nakita mo ba si Xiao Yu? Si Xiao Yu. Xiao Bao, may pinag-aawayan ba kayong dalawa? Ate Wang, may alam ka ba na hindi ko alam? Si Xiao Yu, may problema ba sa kanya? Xiao Bao, baka masakit pakinggan ang sasabihin ko, pero ayaw kitang manatiling bulag sa katotohanan. Sa trabaho nating ito, sa pagbebenta ng bahay, minsan hindi sapat ang puro salita lang. Lalo na kung gusto mong maging top seller, at makakuha ng malalaking kontrata, yung malaking group purchase client noon. Naaalala mo pa ba, kay Xiao Yu napunta lahat ng benta na yun. Ang bonus lang ay 200,000 na. Alam mo ba kung sino ang nagpakilala sa client na yun? Sino po? Kaibigan ni Manager Liu, ang pangalan ay Zhang Shihao. Nagdala siya ng maraming tao noon, at talagang si Zhang Xiaoyu ang hinahanap nila. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? May mga bagay talaga, na mas mabuting huwag mo nang masyadong isipin. Ate Wang, baka naman nagkakamali ka lang ng hinala, si Xiaoyu. Hindi siya ganoong klaseng tao. Nasa opisina ngayon si Manager Liu. Ikaw, kung hindi ka naniniwala, pumunta ka at magtanong ka mismo. Pero, huwag mong sasabihing nalaman mo ito sa ate mo. Sige. Xiaoyu, bakit naisipan mong pumunta rito kay kuya ngayon? Chingge, nakabook na ang kwarto. Gusto mo bang pumunta na tayo roon ng magkasama mamaya? Sige ba? Hintayin nating dumating si Zhangge, tapos sabay-sabay na tayo. Xiao Bao. Xiao Bao. May sakit ka ba sa utak? Ang lakas ng loob mong sitin ang pinto ko. Nakabook na pala ang kwarto. 3 kayong magsasama-sama. Zhang Xiaoyu, iba ka rin talaga. No, hindi. Xiao Bao, pakinggan mo muna ako. Nagbibiro lang ako kay Chingge kanina. Biro. Nagbook ng kwarto para lang sa isang biro. At yung malaking kontrata kay Zhang Shihao. Nakuha mo rin ba yun dahil sa biro? Ngayong alam mo na. Mas mabuti na rin siguro to. Zhang Xiaoyu, ipaliwanag mo na ng maayos dito sa lampang boyfriend mo. Xiao Bao, hayaan mong magpaliwanag ako. Xiao Bao. Sabi ko na nga ba, maayos naman ang benta ko. Bakit bigla na lang akong sinisante? Natatakot lang pala kayong mahuli ko kayo. Xiao Bao, makinig ka sa paliwanag ko. Hindi yan ang iniisip mo. Anong ipaliliwanag mo? Ipapaliwanag mo kung paano kayo nag-book ng kwarto ni Liu Dongqing. O ipapaliwanag mo kung paano mo nakuha ang deal kay Zhang Shihao. O baka naman, ipaliliwanag mo kung kayong 3 ay naglaro na ng magkakasama. Paano mo nalaman ang tungkol kay Zhangge? Mukhang sa buong kumpanya, ako lang pala, ang walang alam. Xiao Bao, kapag umalis ka ngayon, sa oras na yumaman na kami ni Zhangge, at mamuhay sa Karangyan, huwag kang aasa na isasama pa kita. Bro, anong ginagawa mo? Libre ka ba mamayang gabi? Dadalhin kita sa isang magandang lugar. Mag-relax tayo. May alaga akong aso rito. Nakakuha siya ng bagong laruan. Balita ko galing daw ito sa isang sales agent ng real estate. Talagang dekalidad daw. Sales agent ng real estate. Boss 1, ano bang pangalan ng aso mong yan? Si Zhang Shihao. Bakit? Si Zhang Shihao nga talaga.
Sino ba talaga tong si Zhang Shihao na to? Wala naman siyang espesyal na pinagmulan. Isa lang siyang anak mayaman, na gustong sumali sa bilog natin. Wala naman palang silbi. Ang galing mo talaga, Zhang Ge. Sabi mo pa yayamanin mo ako. Zhang Xiaoyu. Aso ka lang pala talaga. Laruan lang nasunod sa Niren sa iba. Nang arap ka pa talagang sumunod sa aso. Para lang yumaman. Xiao Bao. Ayos ka lang ba? Kanina. Medyo maingay doon ah. Ayos lang ako, Ate Wang. Tanggap ko na. Kung ganoon, kayo ni Xiaoyu, talaga bang? Tapos na. Seliado na ang desisyon, Ate Wang. Ate Wang, may alam ka ba? O may kakilala ka bang? May ibinebentang bahay. Bibili ka ng bahay. Sa kalagayan mo ngayon, hayaan mo na. Kahit popahan na lang muna. Gusto ko sana ngayon, ngayong gabi na lumipat. Xiao Bao. Huwag ka munang magmadaling maghanap ng matitirhan. Kung hindi mo mamasamain, doon ka muna tumira sa akin ng ilang araw. Huwag na. Ate Wang. Paano kapag nalaman ng asawa mo? Baka magkagulo. Hindi maganda iyon. Masyadong nakakahiya. Ano namang malalaman niya? Ilang araw lang naman siya kung umuwi sa isang taon. Bakit? Natatakot ka bang kainin kita? Ano namang mapapala ko sa iyo? Nakikita lang kita. Bilang isang bagong tapos sa kolehiyo. Na nakaranas ng ganitong bagay, masyadong masakit iyan. Naawa lang ako sa iyo. Kaya patutuloyin muna kita pansamantala. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Sige po, kung gayon. Salamat, Ate Wang. Nakaabala pa ako sa iyo. Walang anuman. Pagkatapos ng trabaho, isasama na kita roon. Magpahinga ka muna. Sabi ni Ate Wang doon muna ako sa bahay niya. Kapag nasa bahay siya, siguradong mas simple ang suot niya kaysa sa opisina. Paano kung pantulog lang ang suot niya? Anong nangyari, Xiao Bao? Matulog na tayo. Malapit nang maluto ang pagkain. Xiao Bao, bakit ka nagmamadali? Ano bang tinititigan mo riyan? Parang nakakakita ka talaga ah. Hindi pwede, hindi pwede. Daw Xiao Bao, ano bang iniisip mo? Mabuti ang intensyon ni Ate Wang. Masyado ka namang bastos. Hindi pwede, hindi pwede. Kailangan kong kontrolin ang mga matang ito. Luma na ang subdivision na ito. Simple lang ang mga gamit dito. Huwag mo sanang masamain. Mag-isa lang akong nakatira. Sanay na ako. Masyado itong pribado. Ate Wang. Sa tingin ko, mas mabuting mag-Ark Island na lang ako nang matutuluyan sa malapit. Sige na. Huwag ka nang makulit. Hindi nga ako nahihiya. Ano bang kinatatakutan mo? Kahit na. Ang kuya mo ay laging wala sa bahay. Mag-isa lang ako. At matagal na rin akong hindi nakakakain ng maayos. Ano bang sinasabi mo, Ate Wang? Sa totoo lang, mabuti pang naghiwalay na kayo ni Xiaoyu. Mas okay na iyon. Totoo. Mas maagang nalaman ang totoo. Mas maagang makakalaya. Baka hindi mo alam. May mas nakakadiri pa siyang ginawa. Mga bagay na wala talagang delikadesa. Anong klaseng bagay? Grabe naman. Huwag tumingin sa hindi dapat. Sasabihin ko na sa iyo. Bukod sa pakikipaglandian kay Liu Dongqing, may mas masahol pa roon. Kapag sinabi ko ito, baka mas lalo kang masaktan. Pero, mas mabuti nang tapusin ang sakit ngayon kaysa patagalan pa. Iyang si Xiaoyu. Sumasali siya sa mga group activities, sa kama, at hindi lang isang beses. Sa totoo lang, hindi marami ang nakakaalam nito sa kumpanya, pero hindi rin naman ito sikreto. Noong nagsimula ang relasyon ni Liu Dongqing at Xiaoyu, mas maaga pa yon bago ka pumasok sa kumpanya para magbenta ng bahay. Ang pagpasok mo sa kumpanya, kagustuhan niyo ni Liu Dongqing, dahil gusto niya ang ganoong klaseng pakiramdam. Tungkol naman sa pagpapaalis sa iyo, si Xiaoyu rin ang may gawa, natatakot siyang sa pagtagal, ay mahalata mo ang mga nangyayari. Kaya pinuntahan niya si Liu Dongqing, at gumawa ng kung ano-anong dahilan para masisante ka. Sa performance mong iyon, akala mo ba talaga ay hindi kayang mag-alaga ng kumpanya ng isang taong walang ginagawa? Wala bang pumipigil sa kanya sa kumpanya? Sino ang maglalakas loob? Ginagamit ni Liu Dongqing ang kanyang kaunting kapangyarihan. Sa kumpanya, basta may kaunting ganda. Sino ba ang hindi niya nabiktima? Maliban sa akin, matanda na ako. Hindi na niya ako pinapansin. Tungkol naman kay Xiaoyu. Siya, si Liu Dongqing, at si Shihao ay laging magkakasama. Siguro. Hindi. Hindi maaari. Hindi ako naniniwala. Bakit magagawa iyon ni Xiaoyu? Maliligo muna ako. Ikaw naman. Mag-isip-isip ka muna. May inumin sa loob ng refrigerator. Kumuha ka na lang.
Sa pagtitipon mamayang gabi, pupunta ako. Naisip mo na rin sa wakas. Oo nga, gusto kong makita kung anong klaseng tao ba talaga itong si Shihao. Ipadala mo sa akin ang address. Magpapadala ako ng susando sa iyo mamayang gabi. Binantayan mo ang basurang iyon, at itinuring na parang ginto sa loob ng 5 taon. Xiao Bao, ikaw na talaga ang numero 1. Dakilang tanga sa mundo. Xiao Yu, naging aso ka para lang makawala sa akin. Pero hindi mo aakalain na ngayon ay nakapasok na ako sa antas ng mga amo ng aso. Ano bang iniisip mo? Tinulungan ka na nga ng malaki ni Ate Wang. Tapos ganyan pa ang nasa isip mo. Ate Wang, lumabas ka ng suot iyan. Huwag mong sabihin ang mga mata mo ay nakakakita na rin ng diretso sa loob nito. Xiao Bao, ang mukha mo. Bakit ang pula? Ayos ka lang ba? Hindi, wala lang ito. Ano lang, medyo mainit lang dito sa loob. Ano po, Ate Wang? May isang bagay na gusto ko sanang itanong sa iyo. Ano iyon? Noong naaksidente ako at naospital, noong panahong wala akong malay, sabi ni Xiao Yu. Nag-leave daw siya sa kumpanya para alagaan ako. Totoo ba iyon? Hindi. Pumasok siya ng normal noong linggong iyon. Kahit isang araw, hindi siya nag-leave. At saka, halos gabi-gabi pagkatapos ng trabaho, sumasabay siya sa sasakyan ni Manager Leo. May 2 beses pa nga, na gabi na ako nakauwi. Nakita ko silang dalawa sa loob ng kotse, na naglalambingan. Xiao Yu, pati ba naman ang bagay na ito ay nagawa mo akong linlangin? Ate Wang, hahanap lang ako ng goz. Xiao Bao, para sa ganyang klaseng tao, hindi siya karapat-dapat. Naaawa si ate sa iyo. Xiao Bao, huwag ka nang magalit. Binilhan kita ng paborito mong pagkain. Xiao Bao, huwag mo naman akong iwasan. Nakuha na ang lahat ng damit ni Xiao Bao. Magandang araw. Ang numerong tinatawagan ninyo ay kasalukuyang may kausap na iba. Sagutin mo na. Magandang araw. Ang numerong tinatawagan ninyo ay kasalukuyang may kausap na iba. Be-in-lock na ako. Talagang be-in-lock niya na ako. Xiao Bao. Alam ko na talagang nagkamali ako. Hindi mo ba talaga ako mapapatawad? 5 taon tayong nagsama. 5 taon na iyon. Hello, Yu-er. Anong ginagawa mo? Ang tagal mong hindi sumasagot sa telepono. Nagtatanong ka pa. Ngayong hapon, bakit kaya si Xiao Bao ay biglang sumulpot sa opisina mo? Ano ang sinabi mo sa kanya? Nagtataka rin ako. Ang batang iyon, parang asong ulol na ng gulo rito. Hindi pa nga kita tinatanong tungkol dyan. Sige na, pagbuksan mo muna ako ng pinto. Nag-message ba sa iyo si Xiao Bao? Hindi iyon. May mas mahalagang bagay. Akong sasabihin sa iyo. Xiao Yu. Xiao Yu. Sabi-sabi. Hindi ba't ikaw pa ang lumapit sa kanya kaninang umaga? Sinamahan mo pa siyang lumabas ng ospital, di ba? Bakit ang bait mo yata? Tapos ngayon, heto ka na naman sa harap ko. Ganyan ka ba, Kate Sparada? Buti nga sa kanya. Nag-away kami, dahil, iyong 500,000 pambayad pinsala, ipinanugol niya lahat sa bato. Hirap na hirap tayong makakuha ng 500,000 sa iba. Tapos winoldes lang niya sa sugal. Ang lalaking walang utak na gaya niya. Sa tingin mo ba makakasama ko pa? Oh. Ibig sabihin, break na kayo. Mabuti naman kung ganoon. Kung hindi aalis ang luma, hindi darating ang bago. Kahit kailan naman, hindi siya karapat-dapat sa iyo. Masyado kang maganda para sa kanya. Ngayong, hiwalay na kayo. Tiyak na mababagat ka lang mag-isa sa bahay. Lumabas tayo at magsaya. Naaalala mo ba ang sinabi ni Kuya Hao noong nakaraan? Tungkol sa auction ball sa mansyon. Naaalala mo pa, di ba? Ngayong gabi na iyon. At ang mga dadalo, mga bigatin talaga. Wala akong gana sa mga ganyan ngayon. Huwag ka namang ganyan. Ngayong gabi, maraming totoong malalaking tao ang darating. Ang pera doon, parang tubig lang kung damaloy.
Tingnan mo, ang gaganda ng mga nandoon. At narinig ko pa, si Wan Xiao. Pupunta rin doon mamayang gabi. Isasama pa niya ang bago niyang kaibigan. Iyong parang, bagong yaman na nakakuha ng mamahaling jade. Sa tindahan niyang Huikwige kanina. Huikwige. Hindi ba't doon pumunta si Xiaobao? Huwag mong sabihin. Iniisip mong ang nakakuha ng jade na iyon, ay si Xiaobao. Sasabihin ko sa iyo, ang jade na iyon, ay naibenta agad sa halagang 500 milyon. Xiaoyu. Sa tingin mo ba si Xiaobao ay may swerteng yumaman ng ganoon? Tama ka. Ngayong gabi, magsuot ka ng medyo mapang-akit, ipakita mo ang galing mo sa kanila. Siguradong ang makukuha mong tip, hindi mo na mabibilang. Mas malaki pa iyan kaysa sa pagbebenta mo ng 10 bahay. Mas marami pa talaga. Wala ka na bang gana? Pati ba sa pera, wala ka na ring gana? Ngayong gabi, gaano kaya karaming tao ang darating? Huwag kang mag-alala, siguradong malaking kaganapan ito. Sapat na para mapuno ang bulsa mo. Sige. Bigyan mo ako ng kaunting oras. Magbibihis lang ako ng mas kaakit-akit ng kaunti. Nandito na si Ate Shan. Ito na yung sinasabi ko sa iyo. Ang kaibigan kong gustong bumili ng bahay. Ang pangalan niya ay Xiaobao. Ginoong Xiaobao. Sabi ni Fang Fang, nagmamadali ka raw humanap ng bahay. Ate Shan, salamat sa abala. Fang Fang, hindi ba't may mga listahan ka rin ng bahay? Bakit hindi na lang siya bumili ng direkta sa iyo? Bakit kailangan mo pa akong papuntahin dito? Ang tanga mo naman. Kung sa kumpanya namin siya bibili. Kapag tiningnan ng mga kontrata at benta, paano itong si Xiaoyu hindi malalaman? Para siyang asong ulol ngayon. Kapag nalaman niya, tiyak na araw-araw niyang hahalugugin ang address. Para lang guluhin si Xiaobao. Mas mabuti nang iwasan ng gulo. Si Ate Wang, iniisip niya talaga ang kapakanan ko. Halika, dito tayo mag-usap. Ginoong Xiaobao, sa tamang tao ka lumapit. Mayroon akong ilang unit dito, na maganda ang kalidad at sulit ang presyo. Magkano ang budget mo? Siguro, mga 5 milyong yuan higit kumulang. Hindi naman mataas ang hiling ko. Basta komportableng tirhan. Ayos na. Sige. 5 milyon. Xiaobao, nanalo ka ba sa loto? Parang ganoon na nga. Ginoong Xiaobao, may dumi ba sa mukha ko? O baka naman, iniisip mong matanda na ako, at hindi na maganda. Ginoong Xiaobao, anong nangyayari sa iyo? Wala. Wala lang ito. Dahil lang ito sa pangangatawan ko. Anong nangyari? Ngayon lang kita nakitang nagkaganyan. May ganyang sakit ka pala. Dahil dito, napatunayan ko, na hindi pa rin kumukupas ang ganda ko. Ginoong Xiaobao, kakadugo lang ng ilong mo. Bakit? May gana ka na naman ba? Sinasabi ko sa iyo, si ate ay may asawa na. Tigil-tigilan mo nga ako, Shan. Hindi ko ba alam ang tungkol sa kasal mo? Parang byuda ka na rin naman. Xiaobao, tatanungin ka ni ate. Gusto mo bang bigyan kita ng 10% discount sa bahay? Aba, Wan Xiao, masyado kang mapagkumbaba, bro. May kakayahan ka talaga, at may panlasa pa. Wan Xiao, ang dalawang ito ay mga kaibigan ko. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Sige na, Tara na. Anong ganap natin ngayong gabi? Hindi ba, bro? Dahil ang dalawang ito ay mga babae mo. Isama na natin sila, para naman mamulat sila sa mundo. Ano sa tingin nyo? Gusto nyo bang sumama? Parang tungkol lang naman sa pagsusugal ng bato. Hindi pa namin nakikita ang ganyang bagay. Tamang-tama para makakita naman kami ng bago. Wan Xiao, seryoso na. Ano ba talaga ang pakay natin ngayong gabi? Masyado kang misteryoso. May malaking palabas ngayong gabi. Nahahati ito sa dalawang bahagi. Ang unang bahagi ay ang nakasanayan na ng Pamilya Liu. Ang pagsusugal ng bato. Gaganapin ito sa isa sa mga mansyon ng Pamilya Liu. Puro mamahaling gamit ang itataya doon. Hindi ba't sinuswerte ka? Pwede mong subukan ulit. Wala namang umaayaw sa pera. Mas mabuting makakuha pa ng iilan. At sa ikalawang bahagi naman, iyon ang pinaka-highlight. Ang auction ng mga maskara. Narinig mo na ba iyon? Auction ng mga maskara. Ano namang ibinebenta doon? Mga alahas, mga antigo. Walang pinagkaiba ang mga ito sa normal na auction. Ang nakaka-excite ay ang ibang mga bagay. Kapag ang isang tagalabas ay nakabili ng isang item, makakapasok na sila sa aming circle. Kaya naman taon-taon, may mga tao na nakikipag-unahan kahit buhay ang itaya, kahit paubusin ang buong kayamanan nila. Karaniwan na lang iyon. Anong nakaka-excite doon? Ang nakaka-excite ay, ang mga nagbebenta sa auction na ito, ay pwedeng magpadala ng sarili nilang babaeng kasama sa entablado, kapag napasaya nila ang orihinal na may-ari. Maaaring bumaba ang presyo.
Sige na, bro. Ngayong araw, sumama ka sa akin at magpakasaya sa panonood. Batang amo, salamat at dumating din kayo. Pinaghintay ako ni Wan Xiao dito para sa inyo. Ganyan talaga ang mga babaeng iyan. Kung sino ang may pera, doon sila sip-sip. Ibang-iba ang ugali niya kumpara noong nakaraan. Wan Xiao, bakit mo ako pinaghintay dito? Nag-message si Wan Xiao habang nasa sasakyan. Pinapabigay niya ang mga maskara para sa atin. At ang mga damit na kailangang palitan. Ate Shan, tingnan mo tayo noon. Nagkamali ba tayo ng tingin sa kanya? Masyadong bihasa si Xiaobao. Hindi siya mukhang mahirap na batang bagong graduate lang. Baka naman isa siyang mayamang tagapagmana na nagtatago, at sinusubukan lang ang simpleng buhay. Ate Wang, masyado kang nag-iisip. Karaniwang tao lang ako. Kaya lang, sinuwerte lang ako sa pagsusugal ng bato kanina. Kaya kumita ng kaunting pera. Pagsusugal ng bato, iyong katulad ng napapanood sa TV. Isang hiwa, hirap. Isang hiwa, yaman. Talaga bang ganoon iyon ka mahika? Xiaobao, magkano ang kinita mo ngayong hapon? Gusto mong malaman? Eksakto, nandito na rin lang tayo. Tara, maglaro tayo ng kaunti. Dapat ay mayroon dito. Bago iyon, magpalat muna tayo ng damit. Kailangan nating makibagay sa lugar na ito, di ba? Sige, tuloy kayo. Xiaobao, hindi ba parang hindi bagay sa akin ang suot ko? Anong hindi bagay? Sa tingin ko ay bagay na bagay sa iyo. Ang galing talagang pumili ng bro ko. Mga panauhin, dito po tayo. Inihanda na ni Wan Xiao ang lugar para sa sugal ng bato. Pamangkin. Ito ba ang bro na may matalas na mata na sinasabi mo? Oh. Bro na may matalas na mata. May kasama ka pang dalawang magandang babae ah. Isinama ko sila para makakita ng bago. Ang mga babae ng bro ko ay protektado ko. Kayong dalawang maganda. Tingin-tingin lang kayo. Kapag may nagustuhan kayong bato, alista nyo sa account ko. Bibigyan ko kayo ng 20% diskwento. Hindi ganoon. Kami ni G. Daw. Ang tanga mo naman. 20% diskwento. Malaking tipid din iyon. Wala naman kaming sinabing kung ano. Kunin na muna natin ang pagkakataon. Tama. Kayong dalawang maganda, ang tatalas ng mata nyo. Ang mga ito ay bagong dating lang galing Myanmar. Manipis ang balat, malaki ang laman. Napakataas ng tsansa na makakuha ng dekalidad na hiyas. Pili lang kayo. Sulit ang presyo. Tingnan nyo ang isang ito. Tingnan ang mga batik na ito. Tingnan ang linyang ito. Siguradong may laman ito. Maniwala kayo sa akin. Bilhin nyo ito. Siguradong panalo. Boss, titingin-tingin lang sila, para lang makaranas ng bago. Kayo naman po, huwag na po kayong masyadong magpagod sa pag-aalok. Ito'y. Sino ba ang mas marunong sa ating dalawa? Lampas 10 taon na ako sa negosyong ito. Magkakamali pa ba ako ng tingin? Mga maganda, maniwala kayo sa akin. Ang isang ito ay siguradong maganda. Ate Wang, Ate Shan, sa tingin ko. Ang dalawang ito, parang nakatadhana para sa inyo. Bagaman hindi masyadong mataas ang kalidad ng dalawang ito. Pero base sa pagsusuri, hindi problema na may benta ito ng ilang milyong piso. Tulungan silang dalawa na kumita ng malaki. Para naman makabawi ako, sa pagpapatuloy sa akin ni Ate Wang ngayong araw. Naging malapit na kay Ate Shan. Ang dalawang pirasong ito, mga hilaw na bato lang ito, mukhang ordinaryo lang ang labas. Himala na kung may makuha kang maganda dyan. Hindi ka nakikinig sa nakatatanda, maghanda ka na lang malugi. Ang dalawang batong ito, mukhang wala talagang mapapala. Ang baguhang ito, bakit niya pinili ang dalawang ito? Ang lakas ng loob niya, sigurado ba siyang laging tama ang hula niya sa bato? Hindi ba si Wan Xiao iyan, ang panganay ng pamilya Liu? Huwag mong sabihin ang kasama niya, ay ang sikat na matalas na mata, na nakakuha ng jade na worth 500 million. Nagbibiro ka ba? Anong matalas na mata? Kalokohan. Tingnan natin kung makakatsamba pa siya ngayon. Lavender Jade. Ang ganda ng kalidad nito. Ah, totoong lavender jade nga. Ang linaw, parang yelo na. Ang laki pa ng pirasong ito. Kung gagawing mga pulse heiress ito, hindi bababa sa 2 milyon ang halaga. 3 milyon. Mukhang si Bro Xiaobao ay may sariling diskarte talaga. Dahil sa galing niyang ito, hindi matalinong kalabanin siya. Ang batong ito, ang halaga ay nasa mga 2 hanggang 3 milyon. Dahil babae ka ng kapatid ko. Ang pirasong ito, bibilhin ko ng 3 milyon. Tungkol naman sa puhunan na 100,000. Libre na iyon. Xiaobao, hindi kaya kumuha ka lang ng ibang tao para makipagsabwatan sa iyo. Pinaglalaroan mo ba si Ate Wang? Ate Wang, mamaya kapag pumasok na ang pera sa bank account mo, malalaman mo rin ang totoo. Bagay talaga sa iyo ang bansag na matalas na mata. Wan Xiao, itong kapatid mo, ay talagang magnet ng swerte. Sigurado iyan. Itong kapatid ko, kahit ako ay hindi nangangahas na kalabanin siya. Swerte lang iyan. Tsamba lang talaga iyan. Hindi ako naniniwala na ang pangalawang bato ay maganda rin. Hindi ako naniniwalang ikaw, bata, ay laging sinuswerte ng ganyan. Ang pangalawang piraso, paano kung maganda ang lumabas? Kung ganoon, lahat ng paninda kong bato rito, ibibigay ko sa iyo ng libre. Tingnan natin kung hanggang saan ang yabang mo. Sige.
Sabi mo iyan, sayang nga lang at hindi mo iyon makukuha. Diyos ko. Light green jade. Napakaganda. Ito. Hindi ito posible. Talagang high ice quality. Mukhang nakisama ang swerte sa akin ngayon. Hindi rin maliit ang pirasong ito. Walang duda, 2 milyon ito. 1 xiao. Bilhin mo na rin ito ng 3 milyon. Kung ganoon, hindi ko natatanggihan ang alok mo. Dahil, babae silang lahat ng mga bro ko. Paano naman ang pirasong ito? Ganoon pa rin, kukunin ko ng 3 milyon. Tungkol naman sa mga hilaw na materyales, libre na rin ang mga iyon. Hindi maaari. Ako, ang mga materyales ko na nagkakahalaga ng mahigit 5 milyon. Hindi ko pwedeng ibigay na lang ng libre. Boss, huwag kang mag-alala, iyang tumpok ng mga bato mo, kahit isa ay wala akong bibilhin. Ano? Dahil, sa loob ng mga iyan, wala kahit isang piraso na may tunay na hiyas. Naging pabaya ako, hindi talaga ang mga bato ang habol niya. Gusto niyang sirain ang reputasyon ko sa industriyang ito. Hindi maaari. Huwag kayong maniwala sa kanya. Naku po. Tapos na tayo rito. Hayaan mo na lang silang mag-aksaya ng pera. Bro, masyado kang malupit. Ngayon lang ako nakakita ng ganito katinding paraan ng paghihiganti. Grabe, naku-curious tuloy ako. Kanina lang. Hindi ba't sinasabi mo pa na ang girlfriend mo ay isang mabait at huwarang kabataan? 1 xiao. Siguro, mabilis lang talaga akong matutong maging masama. Xiao Bao. Dati, dahil sa pera, hindi ako makapag-divorce. Ngayong ayos na ang problema sa pera. Habang buhay na magpapasalamat si ate sa iyo. Mukhang si ate Wang ay mayroon ding sariling mga sikretong hindi masabi. Bro, ang galing mo talaga. Bilib na talaga ako sa iyo. Iyang, matalas na paningin mo ay kakaiba. Siguradong may sikreto kang diskarte. 1 xiao. Sobra naman ang papuri mo. Swerte lang ang lahat. Sa pagsusugal sa bato, 30% ay galing sa mata, 70 ay swerte. Bro, niloloko mo pa rin ako hanggang ngayon. Kung minsan o 2 lang, swerte iyon. Pero 3, 4 na beses na. At pinipili mo pa ang mga batong ayaw ng iba. Tapos laging sa pool sa ginto. Siguradong may espesyal kang talento. Kakaiba ang galing mo. Gayunpaman, tapos na ang unang bahagi. Ang ikalawang bahagi ay magsisimula na rin agad. Iyon ang sinasabi ko sa iyo. Ang tungkol sa auction project na iyon. Pero sa lagay mong iyan, kasama ang 2 magandang dilag na ito. Parang hindi yata angkop, di ba? Tama ka rin. Sandali lang, pahihirapan ko muna si Xiaoyu. Hindi magandang makita iyon ni Ate Wang. Gusto mo bang magpadala ako ng mga tauhan para ihatid silang 2 pabalik? Kung saan pupunta si Xiao Bao, doon din ako. Ano man ang mangyari, sasama ako kay Xiao Bao. Ako rin. Xiao Bao, isama mo na kami. Sige na, please. 1 xiao. Kung ganoon, isama na natin sila para makakita rin sila ng bago. Bro, napakagalante mo talaga. Tara na, sabay-sabay tayong magbukas ng mata sa mundo. Sinisiguro ko sa inyo, habang buhay ninyo, itong hindi malilimutan. Wow! Ito pala ang mansyon ng pamilya Liu. Napaka-garbo naman. Huwag kung saan-saan tumitingin. Dito tayo. Ito ba ang larwang nahanap mo? Ano sa tingin mo? Ang kalidad. Ayos naman, di ba? Sumunod ka sa akin, Tara. Anong klaseng lugar ito? Akala ko ba dadalo tayo sa isang piging? Huwag kang malikot ang mata. Isuot mo ang maskara. Sa loob ng dressing room, may mga nakahandang damit doon. Pagkatapos magbihis, pumunta sa auction ayon sa mga instruksyon. Bilisin mo, magsisimula na ang auction. Kung magtatagumpay ako ngayong gabi, nakasalalay iyon sa iyo. Shihao, anong klaseng lugar ito? Bakit ganitong damit ang pinapasuot mo sa akin? Hay nako, huwag kang masyadong emosyonal, Xiaoyu. Pasensya na, nakalimutan ko lang sabihin. Saka, kung sinabi ko ba sa iyo, pupunta ka pa ba? Panloloko ito. Ayoko na. Aatras na ako. Aatras. Sige, pwede naman. Pero, kapag nagtagumpay ang plano natin ngayong gabi, makakapasok na tayo sa alta sosyedad. Pagdating ng oras na iyon, huwag mo kaming sisisihin kung hindi ka na namin kilala. Sinasabi mo bang may koneksyon kayo sa mga nasa itaas? Syempre naman, nag-ipon kami ng pera ng matagal na panahon. Hindi ba't para sa gabing ito? At isa pa, tingnan mo ang ayos mo ngayong gabi. Kapag nakabingwit ka ng isang mayamang bidder, hayahay na ang buhay mo habang buhay.
Sige na, Xiao Yuko. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Ngayong gabi, basta't magpakabait ka lang. Tumayo sa entablado at mag-perform. Bibigyan kita ng 1,000,000 yuan pagkatapos. 1,000,000. Kapag mayroon na akong 1,000,000, hindi ko na kailangang magtrabaho sa sales. At si Xiao Bao, habang buhay na lang. Titan gala sa akin ng may inggit. Sigurado ka bang hindi mabubunyag ang pagkakakilanlan ko? Kapag may nakahalata, na naghahanap lang ako ng mayamang mabibiktima, paano na ako makakaharap sa mga tao? Huwag kang mag-alala. Ang wig at maskara na yan, ang pinakamahusay na disguise. Saka isa pa. Sa okasyong ito, napakataas ng antas ng seguridad at pagiging kumpidensyal. Maliban na lang, kung may kakilala ka rito, sus. Pero, sa mga hampas lupang kakilala mo, tingin mo ba may karapatan silang pumasok sa mansyong ito? May karapatan bang sumali sa ganitong auction? Manigas sila sa panaginip. Sa bagay, tama ka. Ang mga ganoong tao, hindi bagay sa lugar na ito. Sige, gagawin ko. Ito ang mundo ng mga elite. Ang lugar na pinapangarap ko, sa buong buhay ko. Xiao Bao, napakatanga mo talaga. Nananaginip ka pa rin bang yayaman sa pagsusugal ng bato? Kapag natapos ko na ang misyong ito, at nakuha ang milyong bonus para makalayo na, sa oras na iyon, ang mga katulad mo, ay wala ng karapatang makita man lang. Ang anino ko. Sumunod ka lang sa akin at huwag kang maingay. Ay, Wan Xiao, sa wakas, dumating ka na rin. Ikaw pala yan. Oh, ayos ah. Alis dyan. Ay. Huwag mo akong daanin sa ganyan. Ngayong araw, may kasama akong kapatid na pumunta rito. Pangunahing pakay ko ay samahan ng bro ko. Ang kapatid niyo kong iyon. Nasaan na po siya ngayon? Nagsusugal pa ng bato. Siguro, paparating na rin siya rito. Nagsusugal ng bato. Hindi kaya siya yung bigla ang kumita ng 500,000,000 big boss. 500,000,000. Tingnan mo nga ang itsura mong parang walang narating. Nakakahiya ka talaga. Wala kang alam sa mundo. Eksakto. Kapag dumating na siya, saka palang formal na magsisimula itong auction. Kung ganoon, maaari nyo ba kaming ipakilala, para makilala rin namin, ang kapatid nyo pong iyon, depende sa sitwasyon. Ang bro ko na yun, sa gitna ng maraming babae, mukhang medyo abala siya, pero, kayong dalawa, dapat alam nyo kung paano siya tatawagin. Tawagin nyo siyang, Young Master Xiao. Young Master Xiao. Sige, mag-enjoy lang kayo rito. Hahanapin ko muna si Young Master Xiao. Sige po, Wan Xiao. O sige, sandali lang. Bibilhin ko ang susunod na item. Siguraduhin mo, ituturing mo akong kaibigan pagkatapos nito. Haha, hindi rin tayo sigurado. Baka kasi, may mga taong ayaw kang papasukin sa mundong ito. Bro, mabuti naman at nakarating ka. Kaninang umaga, iyong mga pinagtabasan ng Imperial Green Jade na nakuha mo, ipinagawa ko agad sa mga trabahador. May mga nagawa na silang magagandang piraso. Oh, heto, para sa magandang simula. Ang unang obra maestra ay galing sa pag-aari mo. Mga ginoo at ginang, sa auction na ito ngayon, hindi ko na kailangan pang magpakilala ng mahaba, di ba? Alam nating lahat kung bakit tayo naririto. Sige. Maganda ang kalidad ng batch na ito. Tamang-tama ang punta natin dito. Xiao Yu, anong silbi ng maskarang iyan? Iyang katawan mo. Kabisado ko ang bawat detalye niyan. Ate Wang, tingnan mo ang nasa dulo. Iyong nakasuot ng asul na maskara. Siya nga iyon. Kasama pa si Shihao. Magkasama talaga silang dalawa. Xiao Bao, hindi ka ba nagagalit? Bakit naman ako magagalit? Pumayag akong sumama kay Wan Xiao ngayon, para lang panoorin ang palabas nilang dalawa. Formal na nating simulan. Ang unang item para sa auction, isang kwintas na gawa sa Imperial Green Jade. Bro, gusto ko sanang sundin ang tradisyon, pero karaniwan kasi, sa mga bidder lang pwedeng pumili ng makakasama, dahil ikaw ang orihinal na may-ari. Gusto mo bang pumili ng sarili mong reyna dito? Gusto ko yan, sige. Tingnan natin. Wan Xiao. Tingin ko iyong nasa dulo, iyong nakaasol na maskara, mukhang ayos siya. Marunong ka talagang pumili, bro. Tingin ko rin siya ang pinakamaganda rito. Oy, mukhang interesado sa iyo ang unang bidder. Xiao Yu, ito na ang swerte natin. Ang lahat ng perang meron ako ngayon, nasa 50 milyon lang talaga. Pero dahil sa tulong mo, baka ang 50 milyong ito ay makakuha ng item na nagkakahalaga ng 100 milyon. Mula ngayon, sa circle ni Wan Xiao, magkakaroon na rin tayo ng pangalan. Ito, ganito ba talaga to? Salamat. Salamat sa inyong lahat.
Ang unang item ay habang buhay nang mapupunta sa ginang na ito. Congratulations, Ginoo. Sana mag-enjoy kayo ngayong gabi. Sige, tumawa ka lang, Xiaoyu. Ang masayang araw mo ngayong gabi ay nagsisimula pa lamang. Unang item para sa auction. Ang panimulang presyo ay 10 milyon. Ang bawat dagdag ay hindi dapat bababa sa 100,000. Simulan na. 11 milyon. 1500万，1600万。 20 milyon. Boss, ano ba ang gusto mong gawin sa kanya? Gawin mo na agad. Naghihintay lang kami sa utos mo. Ito ay kabawasan sa halaga ng bidding. Unang beses mo ba rito? Opo. Alam mo naman ang dapat mong gawin. Iyon ay ang pasayahin ng bidder. Kung magkano ang i-bid ng bidder, ang lalaking kasama mo ay makakatipid ng ganoong halaga sa item. Tama ba? Tama. Turuan niyo po ako. Ang pinakamadaling paraan ay habarin mo yan. Ituring mo rin itong bahagi ng auction. Nakukuha mo na. Dapat nang bawasan ang presyo sa pagkakataong ito. Ngayon, ang lalaking nagdala sa kanya rito ay makakatipid man lang ng 100,000. 1 milyon. Direkta kaming binawasan ng 1 milyon, bro. Umabot na sa 20 milyon ang tawag, tapos sumigaw ka ng 1 milyon. Gusto mo ba talagang baratin ng husto ang presyo? Alam ko yun. Bakit mo ginagawa yan? 1 xiao. Sa tingin mo, ang item na iyon, magkano ba talaga ang halaga niyan? Siguro 100 milyon. Lugi na kapag tumaas pa roon. Gusto mo bang ikaw ang makakuha? Para wala silang mapala sa huli. Hindi pa. 22 milyon. 30 milyon. 30 milyon. Going once. May magdadagdag pa ba ng presyo? Sa wakas, malapit na ring matapos. Dahil lumabas na ang 30 milyong ito. Siguradong wala nang lalaban pa sa bid na ito, di ba? 40 milyon. 40 milyon. Naaalala ko si Shihao. 50 milyon lang ang kabuoang pondo niya. 10 milyon. 10 milyon. Mukhang ang bidder ay talagang kontento na. Para sa lalaking kasama ng babaeng ito, binawasan niya ng 10 milyon. Mukhang ang bidder kay Xiaoyu ay talagang interesado, ha? Ang item na ito ay mapupunta na talaga sa akin. Grabe naman ang pagkagusto ng bidder sa babaeng ito. Basta-basta na lang nagbabawas ng presyo. Hindi na ako makikipag-agawan sa kanya. Kapag nagpatuloy pa ito, baka kailangang maghubad ng tuluyan ng babaeng iyan para lang patuloy na mabawasan ang presyo. 60 milyon. Maglalabas ako ng 60 milyon. Tinutulungan ako ng langit, ngayong araw, sa mundong ito. Ako, si Shihao, ay magiging sikat na. 60 milyon, unang tawag. 60 milyon, ikalawang tawag. Mukhang ang item na ito, ay mapupunta na sa ginoong ito. Batiin natin ang ginoong ito. Matagumpay niyang nakuha ang tao. 100 milyon. Iba ka talaga, bro. Ang galing ng diskarte mong mag-ipon bago ba, Myra? Talagang matindi. Teka, parang mali. Sa direksyong iyon, hindi ba boses iyon ng nagbebenta? 100 milyon, unang tawag. 100 milyon, ikalawang tawag. Sold. Nagbebenta. Niloloko mo ba? Kami. Bro Xiaobao, gusto mo bang palayasin ko siya rito? 1 xiao. Ayos na ako, nakuha ko na ang gusto ko. Hayaan mo na. Huwag ka nang makipag-usap sa kanya ng ganyan. Tutal, sa ganda kong ito, marami pa ang pipila sa likuran ko. Hindi tayo sigurado riyan. Ang pagkakataon ay minsan lang. At nagamit mo na ito. Anong ibig mong sabihin? Ako, 50 milyon lang ang pera ko. Ito, ang item na ito sa auction. Ang halaga ay lampas sa 100 milyon. Umaasa lang ako na may magkakagusto sa kanya. Ikaw, nagkakamali ka ba? Ang isang pagkakataon ay isa lang. Umalis ka na. Hindi. Ito lang ang tanging pagkakataon ko. Naghintay ako ng napakatagal. Hindi. 1 xiao. Dito. Nagsawa na ako. Ang mga susunod, bahala na sila kung anong gusto nila. Bro, isinama kita rito sa auction ngayong araw. Hindi naman sayang ang punta natin, di ba? Ako, si Liu Wan, kapag nakikipagkaibigan, ang pinakaimportante ay katapatan at paninindigan, at pagiging tapat. Ang materyales na binili ko sa iyo, sa halagang 500 milyon, 10% pa lang iyon. Dito. Halos double na ang halaga nito. Ang mga sikreto at kita sa negosyong ito, wala akong itinago sa iyo kahit kaunti. Isinama kita rito,
Para makita mo ang lahat ng ito, dahil itinuturing na kitang parang sariling kapatid. Tapat ako sa iyo. Ang lugar na ito, hindi basta-basta kung sino-sino lang ang pwedeng pumasok. Halika. Wan Xiao. Marami akong natutunan, at nagpapasalamat ako sa tiwala mo. Mula ngayon, tunay na magkapatid na tayo. Ito. Itong si Young Master Liu. Talagang galante siya, ha? Naglabas talaga ng pera para dagdagan ang pusta, para lang magkaroon ng espesyal na bahagi ng pagkilatis. Sa dami ba naman ng sumugod ng sabay-sabay? Tingnan mo kung ano ang nangyari kay Zhang Xiaoyu. Tingnan mo kung gaano kalala ang tinamo niyang sugat. Ngayon, ayan na, nagkandaluri-luri na siya ng ganyan. Mukhang kakailanganin na niyang maoperahan. Hindi siya makakabangon sa kama nang hindi bababa sa 2 buwan. Huwag ka nang tulala riyan. Isipin mo na lang ang magandang bahagi nito, ang 50 milyon mo. Hindi naman nagastos, di ba? Sa totoo lang, gustong-gusto kong ang magastos yun. Ang nagbid na yun. Sinadya niya talaga yun. Iniisip ko nga. Ang unang nagtaas ng plaka. Ang unang taong nagsalita na yun. Parang pamilyar sa akin ang boses niya. Parang si Dao Xiaobao. Sino yun? Anak ba ng isang sikat na mayaman? Si Dao Xiaobao ay si Zhang Xiaoyu. Yung walang kwentang dating kasintahan niya. Lao Liu, gising ka ba talaga? Ano ba namang lugar ito? Makakapasok ba siya rito kung kailan niya gusto? At nagtaas pa ng plaka. Ang taong yun ay nakikipag-ugnayan kay Young Master Liu, na parang magkapatid. Nanaginip ka ba? Siya kaya ang bagong, kinilalang kapatid ni Young Master Liu, ang taong nakakuha ng daan-daang milyon sa pastahan ng bato ngayon. At yung sinasabi mong walang kwenta, hindi man lang karapat dapat magbitbit ng sapatos niya. Sa bagay, may punto ka. Tama ang sinabi mo. Imposible. Hinding-hindi magiging siya yun. Hindi magagawa ni Dao Xiaobao ang ganoong bagay. Wala siyang lakas ng loob para roon. At saka, ang taong yun, may kasamang 2 magagandang babae na may magandang hubog ng katawan. Sa hitsura pa lang na mahirap at kawawa ni Dao Xiaobao. Anong karisma mayroon siya, para ang 2 babaeng yun, ay sumunod sa kanya ng buong tapat, kahit sino pa siya. Basta. Ibibigay mo sa akin ang 1 milyon. Ang walang kwentang si Dao Xiaobao na yun. Kahit 3 buhay pa ang lipasin niya. Hindi niya kikitain ang perang nakuha ko ngayong gabi. Pagkatapos ng operasyon ko. At kapag magaling na ang katawan ko. Tatayo ako sa harap niya. At gagamitin ko ang 1 milyong ito para sampelan ang mukha niya. Ipapamukha ko sa kanya. Na nararapat lang siya sa putikan. Habang pinapanood ang tagumpay ko. Kapatid, oh. Nasiyahan ka ba ngayong gabi? Dito sa mansyon ko, may kailangan pa akong asikasuhin ng kaunti, kaya hindi nakita may hahatid. Sige. Fei, nakainom ng marami ang kapatid ko. Ihatid mo ang kapatid ko, kasama ang 2 babae niya, nang ligtas pa uwi. Sige po. Huwag mong subukang agawin ang kaibigan ko ha, kundi, ang babae ng kaibigan ko, ay tiyak na magseselos. Opo, Young Master, masusunod po ang gusto ninyo. Ang lahat ng nangyari ngayong gabi, ay parang isang panaginip. Hindi pa rin ako makapaniwala. Nasa bulsa ko ngayon, ay mayroon ng 3 milyong yuan. Kahit magtrabaho ako habang buhay bilang ahente, hindi ko kikitain ang perang ito. Salamat talaga sa iyo, Xiaobao. Mula ngayon, susunod na ako sa iyo, Xiaobao. Hala, Xiaobao, anong nangyayari sa iyo? Para, itabi mo ang kotse. Isusuka ko na ito. Aba, hindi ba si Shanshan ito? Napakaliit nga naman ng mundo. Shanshan, ang 10 milyong utang ng tatay mo, kailan mo babalak bayaran? O kaya naman, anak ang magbabayad sa utang ng ama, sumama kayong 3 sa akin para mag-enjoy, at ibabawas natin iyon sa interes. Yingge. Huwag mo silang hawakan, ang utang ng tatay niya, ako ang magbabayad, ang pera, babayaran ko sa hinaharap, pero sa ngayon, siya ay sa akin. Sino ka sa akala mo? Nagpapakabayani ka pa rito. Ako, boss. Parang kotse ito ni Young Master Liu. Naalala ko na rin, kanina sa Mansi yun, ang kasama ni Young Master Liu 1, na nakaakbay pa sa kanya. Parang ang taong ito nga, si Young Master Liu, pa mismo ang naghatid sa kanya sa kotse. Ibig sabihin, siya nga, ang bagong kaibigan ni Young Master Liu.
Kaibigan pala kayo ni Young Master Liu. Isang malaking pagkakamali lang ito. Pasensya na. Sige na, umalis na kayo. Sige na, magpatuloy na kayo. Mag-ingat kayo. Boss, hahayaan na lang ba natin silang umalis ng ganoon? May utang pa ang tatay ng babaeng iyon. Hayaan mo na. Ano naman kung kaibigan siya ni Liu Wan? Isa lang naman siyang biglang yaman na sinuwerte. Maraming tao ngayon dito. Kung gagalawin natin siya, parang sinampal na rin natin si Liu Wan. Huwag kang magmadali, darating din ang oras na mag-isa lang siya. Kapag lumipas na ang isyong ito, sa oras na iyon, magpapadala ako ng mga tauhan, para turuan ng leksyon ang bagong mayaman na iyan, para malaman niya, na ang proteksyon ng isang tao, ay hindi tatagal habang buhay. Hello. Ginoong daw, pasensya na po, sa pag-abala sa inyo ng ganito kaaga. Si Yanen po, may nangyaring masama kay Yanen. Si Wang Wei ito. Si Wang Yanen, siya ang babaeng driver na bumangga sa akin, at siya rin ang nag-iisang tao, na nakikita ko ang countdown ng buhay. Hindi ba kaninang umaga lang, noong kakaalis pa lang niya ng bahay, paano mo nalaman? Isa ka ba talagang manghuhula? Nang umalis siya ng bahay kaninang umaga, may iba pa siyang aasikasuhin. Nagmamadali siya ng gusto, kaya naman doon sa tabi ng paradahan, nabangga siya ng isang truck. Eksaktong-eksakto sa oras ng countdown, walang labis, walang kulang. Ibig sabihin, may kakayahan nga talaga ako ngayon, na makita ang haba ng buhay ng ibang tao. Kasalukuyang ni-revive si Yanen sa ospital, at binigyan na kami ng critical condition notice. Ginoong daw, nagmamakaawa po ako sa inyo. Maaari po ba kayong pumunta sa ospital para tingnan siya? Nakahula niyo po kahapon na may darating na sakuna sa kanya. Naniniwala po akong may paraan din kayo para iligtas siya. Hindi ba? Ito ba talaga ang mayaman at mayabang? Naginang na iyon. Parang kahit ano ang ipagawa sa kanya, papayag siya ngayon. Nagbabala na ako ng malinaw. Bakit hindi nakinig? Ginoong daw, ako po ang may kasalanan noon. Naging bulag po ako at walang galang. Basta po mailigtas ninyo si Yanen. Handa po ako. Handa po akong ipamigay ang aming tindahan ng alahas. Pati na ang lahat ng aking ari-arian. Ibibigay ko po sa inyo ang halos 50 milyong yuan. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Tutal, siya rin naman ang tumulong sa aking magising. At siya ang unang nagbigay sa akin ng pera. Sige. Ibigay mo sa akin ang address ng ospital. Pero, hindi ko maipapangako kung ano ang magagawa ko. Salamat po. Maraming salamat po, Ginoong daw. Salamat po. Hi. Hindi ba si Ginang Wang Wei yon? Asawa siya ng isang bilyonaryo sa Beijing. Isang marangyang ginang na kahit ang lumapit sa kanya, ay wala akong karapatan. Palagi ko siyang ginagawang idolo. Sana sa buhay kong ito, maging katulad din niya ako balang araw. At ano nga pala ang narinig kong sinabi niya kanina? 50 milyon. Nagmamakaawa. Nagmamakaawa talaga si Ginang Wang sa isang tao. At handa pa siyang magbayad ng 50 milyon. Diyos ko. Ano kayang klaseng tao iyon? Para mapayuko ng ganyan si Ginang Wang. Siguro ay isang mataas na opisyal ng gobyerno. O baka naman isang bilyonaryo rin. Tiyak na isa siyang maimpluwensyang tao na may pambihirang kapangyarihan. Kung hindi, paano siya magiging karapat-dapat na makakuha ng 50 milyong iyon? Kung ikukumpara sa akin na nagpakamatay sa trabaho, para lang makakuha ng 1 milyon. Nakakainggit talaga hanggang sa manggagalaiti ka sa galit. Sana sa akin na lang ibinigay ang 50 milyong iyon, kahit kalahati lang nito. Hindi. Kahit sangkapat lang. Hindi ko na sana kailangang magdusa ng ganito, at nakalayo na sana ako ng tuluyan. Dumating din po kayo sa wakas. Nandito na. Titingnan ko nga kung anong klaseng importanteng tao ito. Master daw, mabuti po at dumating kayo. Kasalanan ko po ang lahat. May tumawag po kaninang madaling araw. Sabi nila ay kanina pang asawa ko, at humihingi ng 50 milyong ransom. Ang negosyo ng pamilya namin ngayon, ay siya lang ang nagtataguyod. Kung may mangyaring masama sa kanya, sira na ang pamilya namin. Nataranta agad si Yanen nang marinig yun. Kinuha niya ang susi ng kotse, at lumabas para gumawa ng paraan. Kasalanan ko talaga. Hindi ko sana sinabi sa kanya. Masyado siyang nagmadali. Hindi pa nga nakakalabas ang kotse ay. Tita Wang, huwag po kayong mag-alala. Dahan-dahan lang po ang pagsasalita. Kumusta na po ang lagay ni Yanen ngayon? Kasalukuyan siyang near-resuscitate ngayon. Sabi ng doktor ay kritikal ang lagay niya. Baka po. Tita Wang, huwag po kayong matakot. Gagawa ako ng paraan.
Gumagamit ba ng kapangyarihan si Master daw? Hindi ko siya dapat istorbohin. Direktor, may tibok ng puso na po. Bumalik na ang kusang tibok ng kanyang puso. Bilis, ipagpatuloy ang pag-obserba. Panatilihing matatag ang kanyang vital signs. Naaalala kong maliwanag pa ito noong una. Ibig sabihin ba nito, kailangan ng oras para makaipon ng enerhiya? Master daw, ang anak kong si Yanen. Kumusta na po siya? Stable na po ang lagay ng pasyente sa ngayon. Bumalik na ang kanyang kusang pagtibok ng puso at paghinga. Pero kailangan pa rin siyang bantayan ng maigi sa ICU. Kamag-anak po ba kayo? Pakiayos po ang mga papeles. Opo. Master daw, hindi. Isa kayong dakilang tagapagligtas po. Kahit magpakapagod ako habang buhay, gagawin ko po ang lahat para makaganti sa kabutihan ninyo. Tita Wang, nagbabayad lang din ako ng utang na loob. Kung wala po kayo, wala rin ako sa kinalalagyan ko ngayon. Bumalik talaga ang tibok ng puso ng pasyente. Isang himala talaga ito. Si Master daw ay isang napakahalagang tao. Hindi ko siya maaaring hayaang umalis na lang basta. Kahit anong mangyari ay dapat ko siyang mapanatili sa tabi natin. Ito ang iniisip ng ibang tao. Matapos kong gamitin ang Jade, ay nagising ang aking ikalawang kapangyarihan. Kakabiyahe lang ni Madam Wang. Ano ba itong sinasabi niyang magpapakapagod siya? Diyos ko po. Ang boses na ito, si Zhang Xiaoyu ba yun? Ang boses na iyon, si Zhang Xiaoyu nga. Idolo ko kaya si President Wang. Para marinig mula kay President Wang, na handa siyang magpaalipin. Hindi ko man lang magawang pangarapin yan. Anong klaseng big boss ba ito? Sana naman ang big boss na ito ay magustuhan din ako. Sino ang mag-aakala? Talaga namang hindi ko inaasahan. Zhang Xiaoyu, dito ka rin pala sa ospital na ito nagpapagamot. Tita Wang. May bakanteng kama doon sa kabilang silid. Magpahinga na po muna kayo roon. Tita Wang, napakalaki ng naitulong ko sa inyo. Hindi ba dapat may pabuya naman? Handa po akong magbayad ng pera. Kabibihag lang sa asawa ninyo. Siguradong kailangan ninyo ng pera ngayon. Paano ko naman matatanggap ang pera ninyo? Napakamaunawain ko namang tao. Ginoong daw. Napakabuti ninyong tao. Kung ganoon, ano po ang gusto ninyo? Para lang malaman ni Zhang Xiaoyu na ang pera ay hindi sapat. Ginoong daw, huwag mong sabihin ang gusto mo ay... Nako, Tita Wang, napakalaki ng naitulong ko sa inyo. Dapat lang na may kaunting pasasalamat naman. Dao Xiaobao. Dao Xiaobao nga. Paano nangyari yun? Paano naging posible? Paano siya naging karapat dapat na maging malapit sa isang malaking boss? TSK, kailan lang ba simula nang iwan mo ako? At ngayon ay kumapit ka na sa isang mayamang matanda. Pero Dao Xiaobao, hanggang dyan lang talaga ang kaya mo. Bagay ka lang maging lalaking binabayaran. Maging parang asong nagpapalapad papel sa amo. Ginoong daw, ang 50 milyong binanggit ko kanina, buong puso ko po iyong ibibigay sa inyo. Basta hindi ninyo mamasamain. Ang tindahan sa ilalim ng pangalan ko, pati na ang mga naipon ko, ay maaari ninyong makuha anumang oras. Ginoong daw. 50 milyon. Ang mayamang si President Wang na iyon, ang taong handa niyang bigyan ng 50 milyon, ay si Dao Xiaobao. Paano nangyari yun? Sa anong karapatan niya? Tita Wang, sinabi ko na po sa inyo, huwag na po nating pag-usapan ang tungkol sa pera. At saka, kababawi lang ni Yanen. Ito ang oras na kailangan ninyo ng pera. Paano ko naman makukuha ang perang pampagamot niya? Ginoong daw. Talagang napakabuti ninyo. Hindi ko na po alam kung paano. Pa kayo pasasalamatan. Akala ko po kanina ay gusto ninyo. Ang katawan ko. Kaya medyo nagalit ako sa inyo. Karapat dapat nga akong parusahan. Sige na po, Tita Wang. Magpahinga na po kayo. Aalis na po muna ako. 50 milyon yun ah. Tinanggihan niya talaga. Napaka-plastic naman niya. Sinasabi pa niyang pambili raw yun ng buhay. At sinabi pa niyang uuwi na siya. Uuwi saan? Bakit ang bilis naman niyang magkaroon ng bagong bahay? Iniwan ko siya. Hindi ba dapat nasasaktan siya? Nahihirapan. Nawawalan ng bait. At habang buhay na mabubuhay. Sa ilalim ng anino ko. Paano niya nagawa to? Paano niya nagawa na parang walang nangyari kahit ano? At mukhang mas maganda pa ang buhay niya ngayon. 也没想到会是这样的。 Xiaobao, nandito ka na pala. Medyo mapatla ang mukha mo. Napagod ka ba? Hindi ka ba nag-almusal? Naku naman, sandali lang. Ipagluluto kita ngayon din. Ano ang gusto mong kainin? Kahit ano po. Salamat sa pagod nyo, Ate Wang. Walang anuman. Ipagluluto kita ng noodles.
Lalaking bastos. Ha, bakit? Ate Shan, ako lang ba ang sasabihan mo? Ikaw. Hindi ka ba sasama sa akin na maging bastos? Ha ha ha. Ako. Wala akong balak makipag-divorce. Kahit na sa bagay na yun, medyo may problema siya. Mabuti na lang at tinanggihan ni Ate Shan. Ayoko rin namang, mabaygo ang tiwala sa akin ni Ate Wang. Daw Xiaobao, huwag mo nang sabihin yan. Hindi naman ako ang unang lalapit sa iyo. 年轻人， Kayong mga kabataan, kapag naglalaro, dapat pa ring ingatan ang inyong katawan. Doktor. Kumusta po ang katawan ko? Ano pa nga ba? Malaki ang naging pinsala. Sa susunod, hindi pa natin alam kung ano ang magiging komplikasyon nito. Baka nga, hindi ka na magkaanak. Magpahinga ka na ng mabuti. Hindi magkakaanak, doktor. Hindi po pwede yan. Bata pa po ako. Kailangan ko pong magkaanak. Bakit si Dao Xiaobao may bahay na mauuwian? Habang ako naman ay kumakain lang ng malamig na pagkain sa ospital. 呀， Gising ka na pala, may maganda akong balita sa iyo. Ang matinding laban mo kagabi. Dagdag pa ang ginawa ni Young Master Liu pagkatapos, para sa malalimang pagsusuri. Hulaan mo, magkano ang netong kinita natin? Ganitong halaga, 3 milyon. Netong kita. Talaga ba? 3 milyon. May duda ka pa ba? Nako, ikaw kaya ang may pinakamalaking ambag sa atin. Ang kitang ito, hahatiin ko sa iyo ang kalahati. Magpalakas ka ng mabuti. Kapag may ganitong pagkakataon ulit sa hinaharap, aayusin ko ulit para sa iyo. 1 milyon at kalahati. Pero muntik nang mawala ang kalahati ng buhay ko. Baka sa hinaharap, hindi na rin ako makakaanak. Bakit? Bakit si Dao Xiaobao ay kayang tanggihan ng mahinahon ang 50 milyon? May uuwian pa siyang pamilya, at tumaas pa ang katayuan niya. Kahit si Madam Wang ay handang ibigay ang sarili para sa kanya. Ano ba sa iyo? Kumita ka na ng malaking pera pero hindi ka pa rin masaya. Masakit. Namimiss ko na si Dao Xiaobao. Ha ha ha, bakit mo naman naiisip ang walang kwentang iyon? Milyonaryo ka na rin ngayon. 富婆了。 Siya ngayon, hindi niya alam na naging ganito ako. Hahanapin ko siya. Oo. Hahanapin ko siya. Mahal na mahal niya ako noon. Tiyak na patatawarin niya ako. Hindi niya ako pwedeng talikuran. Ano ba? Nababaliw ka na ba? Hindi niya pwedeng. Magpagaling ka muna. Kailangan pa kita sa susunod. Ay oo nga pala, Xiaobao. Sabi mo noon, gusto mong bumili ng bahay na matitirhan mo. Dito sa akin, mayroon akong isang napakagandang unit. Nasa Zhuangyan Mansion. May 3 kwarto at 2 sala. Fully furnished. Pwede nang lipatan agad. Zhuangyan Mansion. Iyon ang pinakamagandang lokasyon sa Jiangcheng. Ako lang ang may ganitong koneksyon. Sakto at kilala ko ang may-ari. Kaya nakuha ko ang unit na ito. Kung ibang tao iyan, hindi man lang nila malalaman kung sino ang may-ari. Ate Shan, anong klaseng tao ba ang may-ari na ito? Nagmamadali ba siyang ibenta ito? Ang may-ari ay si Qiu Zijan, isang mayamang binata na galing sa Shanghai. Napakalakas ng kanyang pinagmulan at kakayahan. Subalit, walang kinalaman sa iyo ang dahilan ng pagbebenta niya. Tingnan mo na lang ang mga larawan. Hindi pwedeng sabihing walang kinalaman sa akin. Seryosong bagay ito. May koneksyon sa Shanghai. Kahit na sa ngayon, mayroon akong malakas na masasandalan na tulad ni Young Master Liu. Pero sa totoo lang, ang kapangyarihan ay nasa dilim at sa mundo ng negosyo. Kung ako naman ay nasa panig ng publiko, at makakabuo ng koneksyon, sa pagitan ng gobyerno at mga negosyo. Kapag mayroon akong 2 sandigan na ito, sa susunod na magsusugal ako sa mga bato, mas magiging mapayapa ang isip ko. Ito na lang ang kunin natin. Maaari mo ba akong tulungang makipagkita sa may-ari ng bahay? Kahit hindi matuloy ang bentahan, naroon pa rin ang pakikipagkapwa-tao. Makikipagkaibigan na rin ako. Alam ko namang magiging interesado ka. Pero hindi ko rin alam kung bakit niya gustong ibenta ang bahay na ito. Ang pamilya nila sa Shanghai ay napakamakapangyarihan, mga higanti sa mundo ng negosyo. Ang pagbebenta ng bahay ay walang iba kundi dahil sa kakulangan sa pera. Sa pakikipag-usap sa mga taong may ganyang estado, hindi ka pwedeng magsalita ng masyadong direkta, kahit na totoong ang kulang sila sa pera. Kung mali ang dahilan na mababanggit mo, o kung masyadong prangka ang pagkakasabi mo, madali silang ma-offend. Oo. Mahalaga sa kanila ang reputasyon, at lalong ayaw nilang hinuhulaan ang sitwasyon nila. Tama, tama,
Tama ang sinabi mo, Shan. Sa mga nangungunang tao sa negosyo, kailangang mag-ingat talaga. Marami silang iniisip. Tama. Kaya nga, Xiaobao, mamaya kapag dinala kita para tingnan ang bahay, at makaharap ang mismong may-ari, dapat kang mag-ingat sa pagsasalita, makinig ka ng mabuti at mag-obserba. Huwag magtanong ng mga sensitibong paksa, sa pagbili at pagbenta ng bahay. Ang tungkol lang sa bahay ang pag-uusapan natin. Ang ibang bagay, pag-usapan na lang kapag naging malapit na kayo. Naintindihan mo ba? Salamat sa paalala, Ate Shan. Kailan ba tayo pupunta? Pwede na ngayon. Nakipagkasundo na ako kay Kiyo Zijan na magkita ngayong hapon. Tayo na. Ate Shan, ang pagpunta ko rito ngayon, ay higit sa lahat para makilala. Ang taong iyon, hindi naman talaga mahalaga ang tungkol sa bahay. Huwag kang mag-alala, Xiaobao. Naiintindihan kita. Mamaya, ako na ang baalang magpakilala sa inyo. Xiao Shan, sino naman ito? Si Xiaobao. Tama ba? Maupo kayo. Walang dapat pagtalunan sa mga kondisyon. Sa Zhuangyan Mansion, ang 200 metro kwadrado sa lokasyong ito, sa presyong 50 milyon, ay talagang napakamura na. Ginoong Kiyu, Ginoong Dao, interesado po talaga ako sa bahay ninyo. Ang kalidad ng Zhuangyan Mansion, pati na rin ang inyong dekorasyon, ay kitang-kita naman ng lahat. Sana ay maging magkaibigan muna tayo. Ayoko ko talagang ibenta ito. Ang bahay na ito ang sa amin ni Aheng. Inayos ko ito ng paunti-unti, kung hindi lang dahil kay Aheng, na nagkasakit ng malubha at kailangang ipagamot, at dahil tinutulan ng pamilya ko, ang kasal namin ni Aheng. Kaya tinalikuran ko ang pamilya ko, para magsimula sa sarili kong mga paa. Wala akong pondo, at kailangan ko ng 10 milyon. Kung hindi ay hindi ko ibebenta ang bahay na ito. Kaya naman pala ang Kiyo Zijan na ito. Ang pangunahing layunin ay hindi ang magbenta ng bahay, kundi ang mga ilangan ng pera, para ipagamot ang kanyang kasintahan. Kaya pala kailangan niyang ibenta ang bahay na ito. Kailangan niya ng malaking halaga ng pera. Kung ganoon, kung gusto ko, na mapalapit sa kanya, napakalinaw na ng paraan. Ate Shan, naglaan ako ng oras dito, hindi para makinig sa mga walang kwentang bagay na ito. Pumirma na tayo ng kontrata, o aalis na lang ako. Sir Kiyu, sa tingin ko. Sir Kiyu, syempre pipirmahan natin ang kontrata. Kaya lang, kailangang baguhin ng kaunti ang nilalaman. Patay na, magkakaproblema nito. Bakit biglang babaguhin ang kontrata? Sa tingin mo ba ay masyadong malaki ang 50 milyon? Hindi. Binabago ko ang kontrata, dahil hindi ko bibilhin ang bahay mo. Hindi mo bibilhin. Kung ganoon, bakit ka pa pumunta rito? Gusto ko lang na itabi muna ang bahay para sa inyo. Itabi. Sir Kiyu, ang bahay na ito, itabi ninyo. Ako naman, sa sarili kong pangalan, ay magbibigay sa inyo ng pondo para sa 1 taon, na nagkakahalaga ng 10 milyon. Maaari ninyo itong ituring bilang upa, pero hindi ako titira rito. Ang titira rito ay kayong dalawa pa rin. Patay na talaga, masisira ng tuluyan ang negosasyon nito. Sino ba ang nakikipagnegosasyon ng ganyan? Tiyak na may isip ni Sir Kiyu, na pinaglalaroan natin siya. Sir Kiyu, huwag ninyo siyang pakinggan. Nagsasalita lang siya ng kalokohan. Kalokohan, haha. Ate Shan, sa nakikita ko sa kaibigan mo, walang kahit isang salita na lumalabas sa bibig niya na kalokohan. Ate Shan, kawili-wili ang kaibigan mong ito. Ibang-iba siya sa mga nakilala ko noon. Mr. Daw, bata pa kayo pero may karisma na, at may malawak na pananaw. Bagaman hindi ko alam kung paano mo nalaman ang tungkol sa akin. Saan mo ba nalaman ang mga bagay na ito? Pero hula ko, mayroon kang mabubuting kaibigan. Ang pabor na ito ngayon, tandaan ko ito, Ate Shan. Sinabi mo lang na isa siyang batang Panginoon. Pero hindi mo sinabi na napakalalim pala ng kanyang pinagmulan. Anak ng pinuno ng negosyo sa Shanghai. Kahit na tinalikuran niya ang kanyang pamilya, at nahihirapan mag-isa ngayon, siya pa rin ang nag-iisang anak. Babalik at babalik din siya balang araw. Xiaobao, ang kaibigan mong ito, tinatanggap ko na. Kung may problema ka, sabihin mo lang sa akin. Napakabuti naman. Mula ngayon, mayroon na akong mas malaking masasandalan. Ang Yinggen na iyon. Pati na ang mga tauhan sa likod niya, hindi na magiging hadlang sa akin. Mula ngayon, hindi lang sa Jiangcheng, akong si Dao Xiaobao, ay makakatayo na rin ng matatag sa Shanghai. Masyado kayong mabait, Kuya Kiyu. Ako naman, ginawa ko lang ang dapat kong gawin, para sa susunod na kontrata at pondo. Mag-aayos ako ng tao para makipag-ugnayan sa inyo. Kung ganoon, hindi ko na kayo aabalahin pa. Kailangan ko pang alagaan si Aheng. Sir Kiyu, ihahatid ko na kayo. Huwag na po kayong mag-abala. May bago akong kaibigan. Kung wala kang ginagawa, tulungan mo akong alagaan siya.
Nako. Diyos ko po, daw Xiaobao. Ang lakas ng loob mong sabihin iyon. 10 milyon. Para tulungan siyang ingatan ng bahay. Akala ko talaga, masisira ang negosasyong ito. Talaga, bilib na ako sa iyo. Dati, nakipag-usap na ako kay Qiu Zijan. Nang ilang beses. Ang taong iyon, napaka-aylap at hindi basta-basta nakukuha. Napakalalim ng pag-iisip. Hindi ko talaga siya mabasa. Pero sa pagkakataong ito, sa ilang salita mo lang, nagawa mo itong mapagkasunduan. At napangako mo pa siya ng ganoon. Xiaobao. Ang hakbang mong ito ay talagang napakahusay. Mas magaling ka pa sa akin, na ilang taon ng ahente. Napakagaling mo. Sa hinaharap, maging sa Jiangcheng o sa Shanghai, maituturing na, may matatag ka ng pundasyon. Nako, Ate Shan, masyado mo naman akong pinupuri. Salamat sa paggabay mo sa akin. Ganito na lang, bumalik na rin tayo, at asikasuhin ang tungkol sa kontrata at pondo. Ay check natin. Sige, tayo na, Terra na. Hindi ko akalaing magiging ganito kadali. Ang galing mo talaga, Kutsa. Hindi ba't iyon ang batang iyon? At ang babaeng iyon din. Ang batang iyon, kasama ang babaeng iyon, mag-isa lang silang dalawa. Nasa may commercial street ng Jiangcheng. Walang mga pulis ngayon. Para sa hapunan natin ngayon, tingin ko ang ugali ni Qiu Zijan ay medyo maayos naman. Mabuti naman kung ganoon. Kuya Qiu. Sa may kanto ng commercial street sa Jiangcheng, may kaunting problema. Baka may dalang mga tao ang kalaban. Pakiusap, pakibantayan naman siya. Bata. Ang galing mong magtago. May kasama ka pang chicks na namamasyal. Mukhang masarap ang buhay mo ngayon. Noong nakaraan sa teritoryo ni Liu Wan, hindi kita mag-alaw. Pero ngayon, tingnan natin kung sinong magliligtas sa iyo. Ganito na lang. Bibigyan kita ng pagpipilian. Sasama ba sa akin ang nobyo mo? O gusto mo munang matikman ang mga pamalo ng mga tropa ko? Bakit hindi ka makapagsalita? Mabuti nga at binigyan pa kita ng oras para sabihin ang huling habilin mo. Sugod. Tigil. Kutsa, Qiu. Kuya Qiu. Anong nangyayari dito? Xiao Ying, nagtitipon kayo rito. Anong balak ninyong gawin? Wala po, Kuya Qiu. Ako lang. Kasama ang mga tropa ko, namamasyal lang. Anong hangin? Ang nagdala sa inyo rito mula sa Modu. Ito ang bagong kakilala kong kapatid, si Dao Xiaobao. Sakto pala ang pagkakataon. Ipakikilala ko siya sa iyo ngayon. Kuya Qiu, hindi po kayo nagbibiro, di ba? Oh, Xiao Ying. Ang ibig mo bang sabihin, ay ang mga sinasabi ko, ay walang halaga sa paningin mo. Ganoon ba? Hindi po ganoon, Kuya Qiu. Hindi po iyon ang ibig kong sabihin. Sana sinabi niyo agad na kapatid niyo siya. Isang malaking pagkakamali lang ito. Pagkakamali lang po. Isang malaking pagkakamali lang talaga ito. Maling akala lang. Ako, ngayong araw, pumunta ako rito para hanapin si Kuya Dao. Para lang pag-usapan ang tungkol sa pamilya niya. Tungkol sa utang ng nobya niya. Wala po talagang ibang ibig sabihin. Xiaobao, anong tingin mo? Pag-usapan ng utang. Sige, pag-usapan natin. 3 milyon. 3 milyon lang naman ang hiniram ko. Xiao Ying, hindi ba sinabi ko na sa iyo? Huwag kang makikialam sa negosyo ng pautang na may mataas na interes. 3 milyon. Talagang 3 milyon lang. Halika rito, ang bank card. Natanggap na ang pera sa account, 3 milyong yuan. Nagbayad ng 3 milyon para sa iba, nang hindi man lang kumukurap ang mata. May kailangan pa ba? Makinig ka. Wala na po. Salamat sa pagbabayad ng utang, Kuya Dao. Salamat po, Kuya Qiu. Oh, yaman din lang na. Natanggap na ang pera. Mauuna na po ako. Kuya Dao, huwag po kayong mag-alala. Sa susunod, dito sa lugar na ito, walang sino mang mangangahas na manggulo sa inyo. Ayos lang, ayos lang. Salamat sa pagbabayad ng utang, Kuya Dao. Salamat po, Kuya Qiu. Yaman din lang na natanggap na ang pera. Mauuna na po ako. Kuya Dao, huwag po kayong mag-alala. Sinisiguro ko po sa inyo, sa susunod dito sa Jiangcheng, walang sino mang mangangahas na manggulo sa inyo, Kuya Dao, at sa mga kaibigan ninyo. Aalis na po ako. Alis na.
Xiaobao, magaling ang ginawa mo. Kahit galing ako sa Mudu, kabisado ko rin naman ang Jiangcheng. Sa susunod dito sa Jiangcheng, kapag nakatagpo ka ulit ng ganyang, mga walang utak, gaya ng nangyari ngayon, magpasabi ka lang sa akin. Sige po. Ate Shan, ayos ka lang ba? Noong kasama ko pa ang asawa ko, anong klaseng buhay ang pinagdaanan ko? Isang napakahirap na buhay. Para makabayad ng utang, umalis ako ng bahay. Nagtrabaho ako ng 3 taon. Pero lalo lang lumaki ang utang. Gusto ko nang mamatay para matapos na ang lahat. Xiaobao, makikipag-divorce ako. Pagbalik ko, makikipag-divorce agad ako. Gusto kong sumama sa iyo. Sasama ako sa iyo habang buhay. Handa akong magpaalipin sa iyo. Gagawin ko ang kahit ano para sa iyo. Ako. Ikaw na ang magiging sandigan ko sa hinaharap. Ikaw ang magiging mundo ko. Kung gayon, ang susunod na dapat gawin ay mag-isip ng paraan, gamit ang tunay kong pagkakakilanlan, para makaganti ng matindi kay Zhang Xiaoyu. Hindi ba sinabi mo, na lumabas ka para tumingin ng mga bahay? Sinasabi ko sa iyo, binubuli niya talaga ang best friend ko. Hindi naman. Huwag kang makinig sa kanya. Nabagbag lang talaga ang damdamin ko. Gusto ko siyang makasama habang buhay. Ano nga ulit ang sinabi ko? Ikaw talaga, sa huli ay matutulad ka rin sa akin. Salamat talaga ngayon kay Ate Shan. Dahil sa mga koneksyon niya, ibang klase talaga ang aura ng Kuya Kiyu na iyon. Aba, syempre naman, dati si Ate Shan ay nagtrabaho sa Mudu, sa isang malaking kumpanya. Pagkatapos, para mabayaran ang utang ng pamilya niya, ay nagtayo siya ng sarili niyang negosyo. Ang mga magagandang ari-arian sa kamay niya, karamihan ay nakuha niya sa pamamagitan ng pagpapakilala ng mga dati niyang kliyente. Hindi basta-basta maa-access ng ordinaryong tao iyon. Ate Shan, may ganyan ka palang background. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Lumipas na ang mga panahong iyon, pero nandyan pa rin naman ang mga koneksyon. At saka, ang relasyon mo ngayon, kay Kiyu Zijan, ay mas matindi pa kaysa sa mga koneksyon ko. Sa pakikitungo ngayon, ni Kiyu Zijan sa iyo, kung gagamitin mo lang ng kaunti ang diskarte mo, malay mo, makapasok ka rin sa isang malaking kumpanya, kumuha ng isang madaling posisyon, o kaya naman, magkaroon ng isang prestihiyosong posisyon. Pagdating ng oras, sapat ago, may kapatid ka tulad ni Liu Wan na mayaman, at may pera. Sa harap naman ng publiko, may Kuya Kiyu ka. Sa ganyang relasyon at katayuan, siguradong sa Jiangcheng at Mudu, ay magiging napaka-impluensya mo. Wala nang makakaharang sa iyo. Ate Shan, ang lakas mo talagang mangarap. Kahit sa panaginip, hindi ko naisip ang ganyan. Bakit mo naman nasabing pangarap lang? Ang mga bagay na ito, kayang-kaya mong gawin. Hello, Ginoong daw. Ako si Wang Hui. Pakiusap, iligtas mo ako. Pasensya na kung naabala kita ulit. Tumawag na naman ang mga kidnapper. Nakipagkita sila ngayong gabi ng 10:00 sa abandonadong pabrika ng semento sa hilaga ng lungsod para ibigay ang ransom, 70 milyong cash. Ako, natatakot akong pumunta ng mag-isa. Nasaan ba ang mga tauhan ng asawa mo? Mula nang makidnap ang asawa ko, hindi ko na kailanman pinagkatiwalaan ang mga tao doon. Ikaw na lang ang pinagkakatiwalaan ko ngayon. Pakiusap, tulungan mo ako ulit. Samahan mo ako ulit doon, pwede ba? Ako, natatakot ako. Tita Wang, medyo nagtataka lang ako. Bakit sigurado ka? Natutulungan kita. Ang pinagsamahan nating dalawa, parang hindi naman ganoon kalalim. Wala na akong ibang magagawa. Ang tanging taong mapagkakatiwalaan ko ngayon, ay ikaw na lang. Tita Wang, nagkakamali ka yata. Noong tinulungan kitang iligtas si Yanen noong nakaraan, tinupad ko na ang tungkulin ko. Alam ko, mababa ang tingin mo sa akin. Pero, paano naman ang anak ko? Basta tinulungan mo ako ngayon. At ligtas mong nailigtas, ang asawa ko. Handa akong payagan si Yanen, na makipag-isang dibdib sa iyo. At saka, ang pamilya namin sa mga nakaraang taon, doon sa kabisera ng probinsya, ay matagal nang nagpapatakbo ng negosyo. Kahit na ang tindahan ng alahas, ay hindi na ganoon kasigla ngayon. Nariyan pa rin ang mga koneksyon at relasyon, maging sa gobyerno, o sa mundo ng negosyo. Basta tinulungan mo akong malampasan ang krisis na ito, ang lahat ng koneksyong iyon, ay mapapasa iyo na. Wala akong gaanong interes kay Wang Yanen. Pero ang mga koneksyon, lalo na ang naipundang ni Wang Xiaoli sa negosyo ng alahas, ang network ng mga relasyon, sa parehong panig ng batas, iyan ang bagay na kailangan ko, para makagalaw sa pagitan ng liwanag at dilim, sa kasalukuyan. Tita Wang, ang alok mong iyan, ay talagang mahirap tanggihan. Sige, sasamahan kita bukas. Kung ganoon, bukas, sunduin mo ako sa Fenglin Subdivision. Maraming salamat talaga sa iyo. Aba! Ang Xiaobao natin, napakaabalang tao na ngayon. Sa narinig ko, ibinigay na nila sa iyo ang lahat ng alas at koneksyon ng pamilya nila. Hindi naman.
Para lang magkaroon sila ng magandang buhay. Iyon ang pinakamahalaga. HMPH. Iyon ang asawa ko. Peke ang plaka ng kotse, at may takip din ang mukha ng tao. Pero sa paningin ko, walang pinagkaiba ang mga iyon. Iyon nga ang kotse. Sinabi nila sa akin na iwan ang pera sa loob ng kotse. Ginoong daw, ako na, nasa compartment ang pera. Oo, 70 milyon. Nakahati sa 4 na malita. Sige, babantayan kita mula sa likod. Anong silbi ng pagbabantay sa kanila? Kilos na. Sige. Hola! Nandito lahat ang pera. Bilangin ninyo. Mahal ko. Aking asawa. Nadamay ko kayo. Ha ha ha. Tama ang halaga. Kumpleto ang pera. Pero, mag-isang nagmamaneho rito si ate. Gabi na, at may dalang ganito kalaking pera. Hindi ba delikado yan? Ano kaya kung kaming dalawa na lang ang maghatid kay ate? Mahal ko, tumakbo ka na, bilis, manahimik ka nga. Mga bro, nakuha nyo na ang pera pero mananakit pa kayo. Sa patakaran ng kalsada, parang hindi naman tama yan. Sino ba ang gago na to? Lakas ng loob na turuan pa ako. Diyos ko, sandali lang. Ang mukhang ito, putya, hindi ba ito yung bagong balita sa kalsada? Ang bagong kinikilalang kapatid, ni Kuya Kiyu. Diyos ko, siya nga, nakita ko na ang larawan niya. Bakit nandito ang batang ito? Diyos ko, nakatapat tayo ng matinik na kalaban. Pero si Wang Shaoli, ang walang kwentang matandang yun, hindi matalo ang boss natin. Sa negosyo, ngayon, ang asawa at anak niya, ay muntik ng madamay, at siya mismo ay muntik ng mabalatan ng buhay. Tingnan natin sa susunod, kung paano pa siya makikipag-agawan sa boss natin. Huwag na tayong mag-aksaya ng oras ngayong gabi. Baka humaba pa ang gulo. Kahit paano, hindi naman nakita ng mga taong ito. Ang mga mukha natin, peke rin ang plaka ng kotse natin. Kaya walang magiging problema. Kompetisyon sa negosyo, boss. Ang pagkidnap na ito, ay mukhang hindi lang simpleng pangingikil. May kalaban sa negosyo, na nasa likod nito. Tayo na. Mahal ko. Huy. Mabuti naman at maayos kayo. Mahal ko, anong nangyari sa iyo? Mahal ko, gumising ka. Huwag mo akong takutin. Anong nangyari sa iyo? Ako na po. Tita Wang, mukhang walang malubhang nangyari kay Tito. Malamang ay nanghina lang siya. At nagulat, bilis. Tumawag ka sa 120. Tumawag. Anong sasabihin ko? Oo, nandito kami sa silangang bahagi ng lungsod. Sa ilalim ng flyover. Walang malubhang pinsala ang pasyente. Malamang ay dahil sa malnutrisyon. Kaya nahimete. Sige po. Tita Wang, huwag kang mag-alala. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay, dadalhin muna natin ang asawa mo sa ospital. At kailangan din nating mag-report sa pulis. Mag-report sa pulis? Para saan pa? Bakit mo naman nasabi yan? Kinidnap nila ang asawa mo, at nanghingi ng 70 milyong ransom. Seryosong kaso ito. Kahit nga mukha nila, hindi ko man lang nakita. Peke pa ang plaka ng kotse. Kapag dumating ang mga investigador, anong sasabihin ko? Tumakas na sila Tangay ang pera. Walang ebidensya, walang lead. Anong silbi ng pag-report sa pulis? Sinong nagsabing hindi natin nakita ng malinaw? Yung nagmamaneho. Singkit ang mga mata at mukhang mabagsik. May peklat sa bandang kaliwa ng noo niya. Mga 2 sentimetro ang haba. Mukhang peklat ng saksak. Yung nakaupo naman sa passenger seat. Mataas ang cheekbones at manipis ang labi. May peklat din sa kanang pisngi. Mas mahaba pa doon sa isa. Oo nga pala. Ang huling 3 numero ng plaka ng kotse nila ay 7, 5, Siyam. Ano sa tingin mo? Sapat na ba ang mga lead na ito para sa inyo? Para mabawi ang yaman ninyo? Paano mo nalaman? Samantalang sila ay, tama, may isa pa akong lead. Mukhang hindi sila, simpleng mga kidnapper lang. Mukha silang mga tauhan na inutusan ng kalaban ninyo sa negosyo. Ganyan din ba ang tingin mo? Narinig ko kasi sila kanina. Nabanggit nila sa usapan nila kanina na, ang negosyo ng asawa mo, ay hindi man lang makalaban sa boss nila. Bakit parang wala akong narinig? Nako, sa sobrang takot mo, paano mo naman maririnig yun? Huwag mo nang isipin ng ibang bagay. Sumunod ka na lang sa takbo ng isip ko. Hula ko kung sino ang kidnapper. Pagdating ng mga pulis, sasabihin ko sa kanila, ang suspect ay, si Mr.
Daw, mabuti na lang at nandyan ka. Kung wala ka ngayon, talagang hindi ko alam kung anong gagawin ko. Baka nga, patay na rin ang asawa ko, at hindi ko alam kung anong mangyayari sa sarili ko. Tita Wang, kung sa salita lang ang pasasalamat, parang kulang naman yata sa katapatan. Ano? Matatagalan pa bago dumating ang ambulansya at mga pulis. At ang asawa mo naman, sigurado namang ligtas na siya. Kung hindi, pumunta muna tayo sa loob ng kotse ngayon, para pag-usapan ng mabuti, ang mga koneksyon ng pamilya Wang ninyo. Ano sa tingin mo? Oo, sige. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng gusto mo. May utang na loob ang pamilya Wang sa iyo. Tiyak na ibibigay ng pamilya Wang ang lahat sa iyo. Hindi pa. Xiaoyu, anong nangyari sa iyo? 2 araw ka nang hindi pumapasok ng walang dahilan. Kayo, sino sa inyo ang may contact info ni Dao Xiaobao? Sabihan mo siyang pumunta rito para makipagkita sa akin. Wang Fang. Sa ating lahat dito, ikaw ang pinakamalapit kay Dao Xiaobao. Alam mo ba kung nasaan siya? Zhang Xiaoyu. Sa itsura mong iyan, tatakbo ka rito para hanapin ang ex mo. Hindi yata tama iyan. Balita ko, kayo ni Manager Liu, ay abala sa negosyo ninyo kamakailan. Malaki siguro ang kinikita mo. Bakit may oras ka pa, para isipin si Xiaobao? Huwag kang ang maraming Saturday. Ang bagay sa amin, ay walang kinalaman sa iyo. Sabihan mo siyang pumunta rito para makipagkita sa akin. Sa anong karapatan? Dahil ba noong una, para lang sa pera, sa harap mismo niya, tinawagan mo si Manager Liu para mag-book ng kwarto. Dahil ba sama-sama ka kay Zhang Shihao, at sa mga taong iyon, na hindi na alam kung sino talaga sila. Ngayon nagsisisi ka na naman. Manahimik ka. Ano bang alam ng matandang babaeng tulad mo? Ano bang pinag-aawayan ninyo? Akala ninyo ba palengke ito? Manager Liu. Pakiusap, papuntahin mo rito si Dao Xiaobao para makipagkita sa akin. Miss na miss ko na siya. Tama na, Zhang Xiaoyu. Huwag ka nang magpakatanga. Sa walang kwentang taong iyon, ano pa ba ang dapat mong ipagpilitan? Makinig ka sa akin. Kaysa mag-aksaya ka ng oras, mas mabuti pang isipin mo kung paano kumita ng pera. Manager Liu. Kakatanggap ko lang ng balita, may malaking trabaho na naman. Mas malaki ang bayad kaysa noong nakaraan. Ang kliyente ay naghahanap ng may karanasan. At palaban, ang unang pumasok sa isip ko ay ikaw. Ano sa tingin mo? Huwag mo nang intindihin si Dao Xiaobao. Ang tandang iyon, sumama ka sa akin para kumita ng totoong pera. Sige. Pwede na rin. Mabuti. Halika, umupo ka. Nako. Ang pagkakataong ito ay personal na inayos ni Liu Wan, ang panganay na anak ng pamilya Liu. Para sa buwang ito ang pangalawang beses ng pagtitipon sa villa ng sag-ala ng bato, gaya noong nakaraan. Ito pa rin ang pinakamataas na antas sa Jiangcheng ng mga mayayamang tao, at karamihan sa kanila ay dadalo. Hindi ba't palagi mong kinakainggitan ang Wang Hui na iyon? Ngayon, dumating na ang pagkakataon. Hindi ito katulad ng nakaraan. Sa pagkakataong ito, nakakuha talaga tayo ng opisyal na imbitasyon bilang panauhin. Ano naman ang gagawin ko doon sa loob? Ang misyon mo sa loob ay gamitin ang lahat ng iyong alindog at kakayahan para akitin ang mga tunay na mayayamang tagapagmana doon, lalo na ang pinakapaboritong tao sa tabi ni Liu Wan, ang tanyag na si Liu Xiao. Nararamdaman kong ang lalaking iyon ay tiyak na isang malaking tao rin. Kaya ibuhos mo ang lahat ng makakaya mo para akitin siya. Alam ko, ang taong iyon ay tinatawag na Dao Xiao. Hindi ba't perpekto iyon? Ayoko nang pumunta pa roon, Manager Liu. Gusto ko lang mahanap si Xiaobao para magpaliwanag sa kanya ng malinaw. Anong palipaliwanag ang pinagsasabi mo, Xiaoyu? Ang utak mo ba ay nabangga ng kotse at hindi pa gumagaling hanggang ngayon? Makinig ka na lang sa akin ng mabuti. Tigil. Anong mapapala mo sa pag-iyak ng pag-iyak dyan, ha? Kailangan mo lang pumasok sa party na iyon at humanap ng paraan para akitin ang isang mayamang tagapagmana. Kahit sino sa kanila, kumuha ka ng ilang benepisyo mula sa kanila at pagkatapos ay bumalik ka para magpakita sa harap ni Dao Xiaobao. Isipin mo. Pagdating ng oras na iyon, magagawa ka pa ba niyang hamakin? Mahihiya lang siya sa sarili niya, at magsisisi siya ng lubos. Sa oras na iyon, sa tingin mo ba? Maaalala mo pa ang kabutihan niya. Iisipin mo na lang na ang katulad niya ngayon
ay hindi man lang karapat-dapat na magsuot ng sapatos mo. May punto ang sinasabi mo. Sige. Aakitin ko nga. Ang taong iyon sa tabi ni Liu Xiao. Tama iyan. Ano naman ang mapapala mo kung hahanapin mo siya? Magmamakaawa para sa kapatawaran niya. Lalo lang niya akong hahamakin. Gusto kong pagsisihan niya ito. Gusto kong makita niya na. Pagkatapos ko siyang iwan, makakasama ko ang isang taong kahit sa 10 buhay niya, ay hindi niya kailanman maabot. Ha ha ha, napakahusay. Xiao Yu. Ang gusto ko, ay ang ganyang uri ng determinasyon mo. Bumalik ka na. Mag-ayos ka ng mabuti. Magpahinga ka muna. At pagkatapos, pumasok ka ng may kumpiyansa. Sa party na iyon, kunin mo ang paboritong tao. Sa tabi ni Liu Wan, ang tanyag na si Liu Xiao. At akitin mo siya para sa akin. Na parang isdang kumagit sa bingwit. Sige. Sige. Tungkol sa nangyari, ganoon nga ang nangyari. Paano naman ang mga kidnapper? Malamang ay inutusan sila ng mga kaaway sa negosyo ng tatay mo. Pero naitaboy na sila. Nailigtas na rin ang tatay mo. Nasa ospital siya para maobserbahan. Ligtas na siya at wala ng panganib. Totoo ba, G? Daw. Salamat sa iyo. Maraming salamat talaga. Kung wala ka, ang pamilya namin ay... Nanen, magandang balita. Ang mga impormasyong ibinigay ni G. Daw, ay napaka-importante, base sa paglalarawan niya, sa mga katangian, ng mga kidnapper. Natukoy na ng pulisya ang ilang sospek, kasalukuyan na silang tinutugis, at ang perang pantubols, posible pa rin, mabawi ang isang bahagi nito. Malaking pasasalamat talaga, kay G. Daw sa pagkakataong ito. Salamat sa iyo, Daw Xiaobao. Salamat talaga, iniligtas mo ang buhay ko at ng tatay ko. Salamat sa pagliligtas sa pamilya namin. Hindi ko na talaga alam kung paano kita pasasalamatan. Wala iyon, ayos lang. Pasasalamat ba? Madali lang iyan. Paano kita pasasalamatan? Gagawin ko ang kahit ano. Sabi ng nanay mo. Basta't malampasan lang ng pamilya niyo ang panganib na ito. Ipakakasal ka na niya sa akin. Huwag kang makinig sa mga biro ni mama. Pero... O sige. Kung gusto mo talaga. Hindi naman imposible para sa akin. Sige na, banibiro lang kita. Hindi pa lubos na magaling ang katawan mo. Paano naman kita matitiis na pagurin, di ba? Sige na, magpahinga ka na rito. Mauuna na akong umuwi. Hi. Talagang napakamanhid niya. Sayang, wala ako sa mood para dyan ngayon. Bro, nasaan ka? May magandang balita ako sa iyo. Ang pangalawang party sa mansyon ay tuloy na. Sa pagkakataong ito, hindi na masyadong maraming arte o palamuti. Babalik tayo sa tradisyon. Ang focus ay ang pagsusugal sa bato. Ang kuya mo, nakakuha ng mga bagong dekalidad na bato. Dapat kang pumunta. Siya nga pala, dahil ang vibe ngayon ay mas chill lang. Pwede mong isama ang lahat ng babaeng kakilala mo para sumama. Para naman mamulat din ang mga mata nila. Ano, pupunta ka ba o hindi? Siguradong darating ako, gaya ng dati. Sunduin mo ako. May kasama kang babae Ang mga babaeng kaibigan ko. Parang medyo marami sila. Bakit? Anong problema? Wala naman. Napansin ko lang, masyadong malakas ang karisma mo, bro. Mahirap na yan. Bolero ka talaga. Bro, ilang araw lang tayong hindi nagkita. Bakit parang naging marunong ka na sa ganitong laro? Ang Wickwidge at Jinxue Jewelry, mga tanyag na pamilya yan. Yung nasa dulo. Sa isang tingin pa lang, alam kong si Wang Nanan yan. Anong silbi ng maskara na yan? Ang maskara. Para lang naman yan sa mga taong nagpapanggap na hindi nakakakita. Tsaka silang dalawa. Magkaibigan naman talaga sila. Ang lupit mo talaga, bro. Wala na akong masabi. Oy, tingnan mo yun, yung babaeng nakamaskara, sa tindig at dating pa lang. Parang taga Jinxue Jewelry, si Wang Wei ata yun, di ba? Imposible naman ata, si Wang Wei, kilalang pamilya sila rito sa Jiangcheng. Bakit siya pupunta rito? Teka, sandali, yung babaeng katabi niya, anak ni Wang Wei na si Wang Nanan yun, di ba? Nagkakamali ka lang siguro, hindi yan totoo.
Hindi tayo nagtagumpay noong nakaraan. Kaya ngayon, dapat magawa na natin. Pagpasok natin, galingan mo. Gawin mo ang lahat, ano man ang mangyari, para maakit mo si Dao Xiao. Kapag nakuha mo na siya, at naging babae ka na niya. Kahit panandalian lang, magagamit natin ang impluensya niya. Sa oras na yun, pera, koneksyon. Lahat ng gusto natin, makukuha natin. Kahit si Liu Dongqing, kailangang sumunod sa atin. Naintindihan mo ba? Opo, gagawin ko ang makakaya ko. Hindi lang makakaya, dapat magawa mo. Isipin mo kung paano ka maghihiganti sa dati mong boyfriend. Isipin mo ang buhay mayaman na naghihintay sa'yo. Sige na. Dao Xiaobao. Kapag nakaakyat na ako sa tuktok, ipapakita ko sa'yo na ang iwan ako ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay mo. Siya nga yun. Ang paboritong tauhan ni Young Master Liu Wan. Teka, parang mali. Bakit parang pamilyar ang dalawang ito? Parang sina Dao Xiaobao at Wang Fang. Ano bang iniisip mo? Ang dalawang basurang yun. Paano sila magkakaroon ng karapatang tumayo rito at makipagtawanan kay Young Master Liu? Masyado na siguro akong nasanay sa piling ng mga basura, kaya kung ano-ano na ang nakikita ko. Sige, usapan na yan. Mamaya, ikaw ang magbubukas ng unang bato. Sige. Sige, mga kaibigan. Ang pinakahihintay na kaganapan dito sa main hall, ang pastahan sa bato, ay magsisimula na maya-maya. Habang naghihintay, tikman niyo muna ang mga pagkain at alak, at maglibang muna kayo. Sir, mag-isa ka lang ba? Zhang Xiaoyu, ano ang ginagawa niya rito sa akin? Nakuha ko na. Sinusubukan niyang akitin ang Do Xiao na ito. Dumating na ang misteryosong bilyonaryo. Mahal ko. Dahil may magandang babaeng lumapit sa iyo, pupunta muna ako sa gemstone area para tumingin-tingin. Mag-usap lang kayo ng dahan-dahan. Magsisimula na ang palabas. Ngayon, mag-isa ka na lang. May kailangan ba ang binibining ito? Nagpapanggap siyang bukas palad, pero halatang talo siya sa ganda ko. Umalis siyang parang basang sisiw. Anong magandang palabas ang tinitingnan mo? Kawawang nilalang. Ngayon, mag-isa ka na lang. May kailangan ba ang binibining ito? Sir Dao Xiao. Ngayon lang ako nakakita ng lalaking kasing lakas ng dating mo. Ngayong gabi ko lang ito naranasan. Talaga. Balita ko, magaling daw si Dao Xiao sa pagpili ng mga bato. Pwede mo ba akong isama para matuto rin? Sige ba, sumama ka sa akin. Uy, nakita mo ba yun? Kumagit na ang isda sa pain. Sumunod na siya. Hahaha, ayos. Napakagaling. Sa tamang pagkakataon, ang malanding si Zhang Xiaoyu na yan, may silbi rin pala. Tingnan mo kung paano siya kumendeng. Sinong lalaki ang hindi bibigay dyan? Basta mapaligaya niya lang ang ginoong iyon. At mabulungan niya ito ng maayos. Siguradong hindi tayo mawawalan ng pakinabang. Hehe, tama ka. Ang plano natin ay kalahati ng tagumpay. Tara, uminom muna tayo. Hintayin natin ang magandang balita. Ang batong ito, buksan mo. Sa dami ng mga batong ito lang ang may laman kahit papaano. Ang tindero rito ay talagang manloloko pa rin gaya ng dati. Pero ngayong araw, pabor ito sa gusto ko. Uy, hindi masama. Kahit konti lang, kahit papaano ay bawi na ang puhunan. Nagkakahalaga ito ng mga 200,000. 200,000, nakuha agad. Ang mga materyales sa pwestong ito, mukhang malilinis lahat. Mataas ang tsansa na may magandang laman ang mga ito. Bawi ang puhunan. At may konting kita pa. Sabi niya, ang batch na ito ay puro magagandang klase. Kung bibilhin ko ang lahat ng ito, boss. Dito sa pwesto mo, lahat ng mga bato ay kukunin ko na. Magkano lahat? Ang talas ng mata mo, miss. Ang mga bato sa pwesto ko, ay galing lahat sa mga lumang minahan. Kung pakyawan ang gusto mo. 60 milyong piso ang presyong tapat. 60 milyon. Saan naman ako kukuha ng ganoon kalaking pera? Dongqing, makinig ka. Ito na ang pagkakataon natin. Si Dao Xiao mismo ang nagsama sa akin para pumili ng mga bato.
Ang buong batch na ito ay puro dekalidad. Siguradong lolobo ang halaga nito kapag binili natin lahat. 60 milyon ang hinihingi ng tindero. Bilis. Ay transfer mo na ang pera sa akin. 60 milyon. Zhang Xiaoyu, nababaliw ka na ba? Iyan na ang lahat ng ipon nating tatlo. Eksakto lang iyan sa lahat ng pera natin. Sigurado ka ba talaga? Talaga bang sinabi iyan ni Dao Xiao? 真的这么说呀？啊， 100% sigurado, mismo sa bibig niya nang galing. At saka, mukhang interesado siya sa akin. Halatang hulog na siya sa akin. Wala siyang dahilan para lokohin ako. Sige na, mahal. Kung walang pain, walang huli. Isugal na natin. Sige, sa katayuan ni Dao Xiao, kahit ang mumo lang na malaglag sa kanya, sapat na para buhayin tayo habang buhay. Bakit pa niya tayo lolokohin sa barya-baryang ito? Ay transfer na ang pera. Yayaman na tayo. Ngayon na talaga ang swerte natin. Heto na, boss. Ayos, sige, halina kayo, dali. Wow. Zhang Xiaoyu. Hindi ko alam kung ano ang magiging itsura ninyong tatlo. Kapag nalaman ninyong naubos ang yaman nyo sa mga basurang bato, ano kayang magiging reaksyon nyo? Bro, ikaw na lang ang hinihintay namin. Tingnan mo itong bagong dating na mga bato. Tingnan mo kung may papasa sa mapanuri mong mga mata. Sige. Ito. Master, simulan na ang pagtabas. Wow! Grabe, ang ganda nito. Puro berde. Diyos ko. Isang imperial green na kasing linaw ng salamin. Ang laki nito. Nakakabaliw. Magkano kaya ang halaga nito? 300 milyon, magbabayad ako ng 300 milyon. 400 milyon. 500 milyon. 600 milyon. Ang daming milyon-milyon. Kung mabibihag ko lang si Dao Xiao, at maging babae niya, ang lahat ng perang ito, at ang lahat ng pag-aari niya sa hinaharap, hindi ba't magiging akin din lahat iyon? Hindi ko na kailanman kailangang magpapi kahit kanino. Paluluwalhatiin ko ang lahat ng nang maliit sa akin, lalo na sina Dao Xiaobao at Wang Fang. Paluluhurin ko sila sa harap ko. 600 milyon. Dongqing, narinig mo ba iyon? Milyon-milyon iyon. Sino ba talaga itong si Dao Xiao? Nakakatakot ang yaman niya. Hay, huwag mo nang isipin kung sino siya. Basta ang mahalaga, ang babaeng si Zhang Xiaoyu, ay nasa tabi na niya ngayon. Tingnan mo ang itsura niya. Mukhang hindi naman siya ayaw ni Dao Xiao. Hehe. Ay naku, kailangan lang talagang galingan pa ni Xiaoyu. Para tuluyan na siyang mahulog at maging babae niya. Ay naku. Pagdating ng oras, kahit konting biyaya lang ang mahulog sa mga daliri niya. Para sa atin, isipin mo na lang kung gaano kasarap ang buhay. Ha ha ha, hindi lang basta konting biyaya yon. Pagdating ng araw na iyon, ituturing na tayong sariling tao ni Dao Xiao. Pagkatapos niyan, dito sa Jiangcheng, sino pa ang maglalakas loob na hindi tayo respetuhin? Magandang buhay. Walang katapusang magandang buhay. Nako. 700 milyon. Hay. Liu Wan, ang batong ito ay ibibigay ko na sa iyo. Alam mo na ang lumang patakaran, ikaw na ang bahala sa halaga. Mabuting kapatid, talagang maaasahan ka. Alam ko na. Hindi mo kinalimutan ang kuya mo. Mga bossing, pasensya na. Mapagpahalaga sa pinagsamahan ng kapatid ko. Ang kayamanang ito, kukunin ko na. Ako si Liu Wan. Tapos na. Sige, alis na tayo. Totoo nga, pumasok na talaga ang pera. 1 bilyon. Ganoon lang kadaling nakuha ang pera. Ayos lang. Sa ngayon, pera niya iyan. Pero sa lalong madaling panahon, kapag naging babae na niya ako, lahat ng karangalan at kayamanang ito, ay magiging akin na rin. Dao Xiaobao, Wang Fang. Ang perang nakita nyo sa buong buhay nyo, kapag pinagsama-sama, lalampas ba sa barya-baryang ito? Ang dating na ito, ang pangangatawan na ito, bakit parang pamilyar? Parang nakita ko na siya kung saan. Siya ba?
Imposible. Hinding-hindi posible. Ang isang taong tulad ni Wang Zong. Bakit siya lilito dito? At ganyan pa ang trato niya sa isang lalaki. Sandali, Dao Xiao. Pareho silang daw ang apelyido ni Dao Xiaobao. Posible kaya? Kalokohan. Isang malaking biro. Ang basurang tulad ni Dao Xiaobao ay hindi man lang karapat dapat magbitbit ng sapatos ni Dao Xiao. Nagkataon lang na pareho silang daw. Ang dating ng babaeng ito ay medyo katulad ni Wang Zong. Oo, sigurado akong ganoon nga. Kahit ang babaeng may ganitong klaseng aura, ay ganyan na lang kung ituring si Dao Xiao. Gaano ba talaga kataas ang antas ng katayuan niya? Sa ilalim ng maskarang iyan, anong klaseng mukha kaya ang nakatago? Gwapo at pambihira, isang mukha ng makapangyarihang tao. Ah, basura. Basura na naman. Lintik na mga bato ito. Ang jade ko. 60 milyon, naglaho na parang bula. Siguradong ang lalaking daw na iyon ang may gawa nito. Sinadya niya ito. Niloko niya tayo. Baby ko. Tara, hanapin natin siya. Talagang napakahusay. Ay, anong nangyari? Ikaw ba to? Niloko mo kami. Sabi mo maganda ang kalidad ng mga batong iyon. Ano? Ah, oo nga, ikaw. Ninanakawan mo kami ng 60 milyon. Basura lang pala ang lahat ng iyon. Sino ba kayo? Anong nangyayari sa kanila? Xiaoyu. Kami. Mukhang nalinlang tayo. Ang mga batong iyon, lahat ay basura lang. Wala na ang lahat ng pera natin. Simot na tayo. Ibig bang sabihin ito, ito na ang pagkakataon kong ipakita ang katapatan ko kay Kuya daw. Tara. Saan galing ang mga basurang ito? Ang lakas ng loob ninyong gumawa ng gulo sa lugar ni Kuya daw. Gusto nyo na bang mamatay? Kuya daw. Oh. Hindi. Imposible to. Hindi ito mangyayari. Oh. Sa VIP area. Dao Xiaobao. Kailan ka pa naging ganito? Kailan pa? Simula pa noong una. Gusto ko sanang gamitin ang 500,000 bayad pinsala para sumugal sa mga bato. Noong nakiusap ako sa iyong maniwala ka sa akin. Noong araw na iyon ng pagsusugal. Sa VIP area. Kung naniwala lang sana ako sa iyo noong araw na iyon. At sumama sa iyong sumugal sa mga bato. Maganda na sana ang buhay ko ngayon, di ba? Ang taong nasa tabi mo ngayon at nagmamay-ari ng lahat ng ito. Dapat ay ako, di ba? Na naginip ka ng gising. Boss Wang, ikaw nga talaga. Xiaoyu, sa puntong ito, bakit napaka-inosente mo pa rin? Hindi, Xiaobao. Hindi ganoon yun. Makinig ka sa akin. Alam kong mahalaga pa rin ako sa iyo. 5 taon din ang pinagsamahan natin. Ang nakaraan ko, ang mga nagawa ko noon, siguradong mapapatawad mo rin ako. Nasa puso mo pa rin ako. Magbalikan na tayo, please. Xiaoyu. Naaalala mo pa ba noong gabing iyon? Noong nagsusugal tayo ng mga bato, ang unang taong pinili mo, at ang pagkakataong ibinigay mo para mawala ang lahat, sa taong wala nang natira. Oo, ikaw nga. Nagawa mo. Paano mo nagawang? Gawin ito sa akin. Ang pera ko. Ang pera ko. Ang lahat ng ipon na pinaghirapan kong makuha. Wala na lahat. Sa VIP area, ibalik mo sa akin, ibalik mo ang pera ko. Ilayo niyo siya. Ibalik mo ang pera ko. Ibalik mo ang pera ko. Ang hinaharap ko, ni Dao Xiaobao, ay mahaba pa. Alis na tayo.